Hahaha, mga magandang bata, sumama kayo sa akin. Hahaha, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko kayong mabuti. Ahahaha. Ang lakas ng loob mo, masamang tagapagsanay. Paano mo nagawang saktan ang mga inosenteng tao? Mga kababayan, ako ay mula sa Alyansa ng Matuwid, isang matanda ng sektang banal na espada, si Lucas. Ang masamang tagapagsanay na ito ay napatay ko. Ligtas na kayong lahat ngayon. Sa mga nakaligtas na ito at sa kanilang mapagpasalamat na enerhiya ng pananampalataya, isang hakbang na lang ako papalapit sa pag-abot sa kaharian ng ginintuang immortal. Kung makakakuha pa ako ng ilang dalagita na kusang loob na magiging pangalawang asawa ko at makikipagdalawahang paglinang sa akin, iyon ang perpekto. Sinasabi mong ikaw ay matuwid na tagapagsanay, bakit hindi ka agad dumating para iligtas kami? E di sana ang asawa ko ay hindi namatay. Wala kang pinagkaiba sa mga masasamang tagapagsanay. Pareho kayong mga mamamatay tao. Nararapat kang mamatay ng 1,000 beses. Ibalik mo sa akin ang asawa ko. Ang lakas ng loob mo, masamang tagapagsanay? Paano mo nagawang sakupin ang mga inosenteng taga-nayon? Kataas-taasang dakilang formasyon ng espada. Teknik ng higanting espada na tumutuhog sa langit. Hindi ako. Mamatay ka. Isang inosenteng babaeng taga-nayon at pinagbintangan mo siya na sinasapian ng masamang tagapagsanay. Lucas! Gising na, Lucas! Lucas! Ano ito? Nabagsak sa kaharian ng mga mortal dahil sa parusa ng langit. Lucas, lalaki ka ba talaga? Ako na ang nagpapakita ng interes sa'yo. Kung hindi mo kaya, sige, nagpapanggap ka pang patay. Kaya pala ikaw ang kahihiyan ng pamilya De La Cruz. Iba na lang ang kumuha ng trabahong ito, tapos na ako dito. Ang kahihiyan ng pamilya De La Cruz? Ako? Mukhang hindi madali ang buhay para sa orihinal na may-ari ng katawang ito. Hayaan mo na, dahil nandito na ako, gagawin ko ang lahat ng makakaya. Tingnan natin kung ano ang espiritual na enerhiya sa kahariang ito. Napakanipis ng espiritual na enerhiya. Mukhang para maibalik ang aking paglinang ng mabilis, kailangan ko ng ibang plano. Wow! Muli? Wow, ang haba ng mga binting ito kaysa sa buhay ko. Sandali. Mystical na pisikal ng Phoenix, ang pisikal na pinakaangkop para sa dalawahang paglinang. Bihira ito kahit sa kaharian ng mga immortal, at nakakita ako ng isa sa kaharian ng mga mortal. Kung ganon, ang aking pagbabalik sa kaharian ng mga immortal ay halos sigurado na. Ano, gusto mo ulit amuyin ang aking mga paa? Ikaw, ano ang ginagawa mo? Ikaw ang aking mahal, Chloe. Ho. Ano ang tawag mo sa akin? Napakaganda ng paglakad mo, talagang walang katulad. Ang ganda ng mga binti mo, ang ganda. Halimuyak ng dalaga, napakabango. Anong sinasabi mo? Napakabasura. Ano ang nangyayari? Ano ang problema sa kanya? Bigla siyang nag-iba? Dati siyang napakatimid, hindi siya nakatitig sa akin. Posible ba? Natakot lang ba siya? Mahal, kung tama ang alala ko, nagpakasal tayo 5 taon na ang nakalipas. Kaya sabihin mo sa akin, mahal kong asawa, bakit virgin ka pa rin? Ikaw ang dapat magtanong sa sarili mo. Kung hindi dahil sa iyo at sa pagkatimid mo, paano namatay ang mga magulang mo na may panghihinayang? Paano bumagsak ang pamilya De La Cruz? Sa ganitong kalaliman?
Nagkataon, ang orihinal na may-ari ay ang nag-iisang anak ng isa sa 4 na dakilang sinaunang pamilya ng martial arts. Pero dahil kulang sa talento sa martial arts, naging timid at mahina siya. Naapektuhan din ang lugar na yon. Kahit na ang sariling maganda niyang asawa, puro salita lang siya, walang gawa. Para sa isang lalaki na ganito talaga napakapangit. Kalimutan mo na, ayaw ko na ring makipag-usap sa'yo. Bago namatay ang mga magulang mo, ipinangako ko sa kanila na kahit ano ang mangyari, sisiguraduhin ko ang pamilya De La Cruz ay magkakaroon ng tagapagmana. Hindi mo gusto ang huli. Oh, tignan mo ang 4 na ito. Kunin mo lang ang isa sa 4 na ito babae, pagbuntis mo ang isa sa mga babae bilang tagapagmana ng De La Cruz, at hindi ko napakikialaman ka. Mula noon, maaari kang maging walang silbi hanggat gusto mo, hindi ko pipigilan ka. Susuportahan kita. Ay, mahal, talaga bang ikaw mismo ang nag-ayos ng ibang babae para sa akin? Totoo ba ito? Ang cute naman ng babaeng ito. Akala ko ba? Fiona, yung kasintahan nung bata pa. Mabait, mahinahon at kaaya-aya. Lucas, ang tagal nating hindi nagkita. Sayang, medyo bata pa siya. Hindi na ako ganun kabata. Hindi edad ang tinutukoy ko. Ay, Lucas, ang sama mo. Dati nahihiya ka pa sa mga babae, hindi ka nga makapag-hi. Ano bang nangyayari ngayon? Nagising na ba talaga siya sa katotohanan? Hindi niya siya pinili. Nagpapanggap. Tingnan natin kung ilan ang kaya mong tiisin. Clara, ang babaeng pinapangarap mong crush mo sa buong kolehiyo, elegante at kaakit-akit, may pinag-aralan at makatwiran. Mahinahon at maliwanag, napakadalisay, parang isang maliit na puting bulaklak. Napakaganda. Gaya ng inaasahan, ang isang bagay na hindi matiis ng mga lalaki ay ang babaeng pinapangarap. Lucas, dahil gusto mo ako, bakit hindi mo ako niligawan noon? Kung niligawan mo ako noon, baka pumayag ako. Hindi na mahalaga. Baka magkita pa tayo balang araw. Lucas, mas nakakatawa ka na kaysa nung nasa kolehiyo ka. Hindi pa rin pipili? Sofia, iyong guro sa wikang banyaga, isang top student na galing sa ibang bansa. Magaling sa mga wika. Magaling sa mga wika, kailangan ko talagang pag-aralan ng wikang iyon. Talaga nga, lahat ng lalaki ay nag-iisip gamit ang kanilang ibabang bahagi, kahit ang isang talunan ay walang exception. Lucas, naalala mo pa ba itong damit na seda? Ito ang suot ko nung una kitang tinuruan. Nung panahong iyon, naggalat ka ng gatas. Amoy gatas pa rin ito. Halika, amuyin mo. Hoy. Binibining Sofia. Huminahon ka, huminahon. Gusto niya ng ganitong uri. Sakto sa kanyang pagiging mahiyain at sa personalidad niyang talunang mahilig sa pantasya. Grace, ang general manager ng unang kumpanya mo. Aminado ako, hindi ganun kaganda ang kanyang pinagmulang pamilya, pero ang kanyang ganda at pangangatawan ay higit pa sa sapat para sa'yo. Hindi masama, lalo na ang mga mata niya. Talagang nakakabighan eh. Piliin mo ako, Lucas. Meron akong ibang pagkatao na hindi mo pa nakikita sa trabaho. Kung ako ang pipiliin mo, pangako hindi ka mabibigo. Ang sumpang contrasting ito, nakakalasing. Lucas, mas matanda ako ng ilang taon sa iyo pero ang mga babaeng mas matanda ay marunong mag-alaga ng lalaki. Lucas, naalala mo ba nung taga raw sa tabi ng lawa? Lucas, Tigil. Nakikita ko na bawat isa sa inyo ay perlas. Kayo'y pawang mga pambihirang dilag. Nakakalungkot. Anong nakakalungkot? Ang nakakalungkot, kayong lahat ay mga mortal lamang. Kung nasa kaharian ng mga immortal tayo, ako mismo ay kukunin kayong lahat agad. Pero sa katawang ito na maaaring mamatay sa kama anumang oras, ang pagduwal na kultibasyon sa inyo ay hindi lang walang silbi, malamang ay tuluyan akong papatayin. Lucas, nagsaliksik ako. May nararamdaman ka para sa kanilang 4. Sa puntong ito, tigilan mo na ang pagpapanggap. Pumili ka na lang. Mahal, mali ka ng intindi. Ang ibig kong sabihin ay nakakalungkot, isa akong tapat, isang babae lang ang lalaki. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, kung gusto mong ipagpatuloy ko ang aming lahi, pero
Dapat ay ikaw at ikaw lang. Nang aasar lang ba siya sa akin? O seryoso siya? Kahit na nararamdaman kong may kakaiba, pero kahit papaano, nagpakita na siya ng tapang. Kung ganito siya noon pa, hindi ko na kailangan pang humingi ng tulong sa iba. Kumusta naman, mahal? Ang saya talaga ng dalawahang paglinang. Walang katapusan. Sino ba ang nakakaalam? Baka makatulong pa ito sa iyong paglinang ng martial arts sa paglinang ng martial arts. Tigilan mo na ang pagyayabang. Huwag mong gawing tulad ng dati, natatakot pa ring sumiping sa akin. Kung gusto mong maniwala ako sa'yo, sige, patunayan mo nga sa akin. Patunayan? Sige. Yin at Yang ay nagyakapan, ang enerhiya ay sumanib sa Yin at Yang. Ang dalawahang paglinang ay lumalampas sa lahat ng hangganan. Magkasama tayong nagpapatunay sa sansinukob. Chloe? May mensahe ang pamilya Foster, Chloe, ha? Talagang kamangha-mangha ang mistikal na pisikal ng Phoenix. Isang mabilis na halik lang at ako'y nakarating na sa ikatlong antas ng key condensation. Kaya pala ang mga masamang tagapagsanay ay nahuhumaling sa dalawahang paglinang. Anong nangyayari? Bakit, sa isang pagkakalito, parang ang aking kaluluwa ay naglalakbay sa langit at lupa, isang malaya at nakakaganyak na pakiramdam? Kahit sa isang saglit, ang balakid sa gitnang yugto ng transformasyon ay nagsimulang lumuwag. Chloe, ano? Anong ano? Lucas? Ikaw... Mia. Nako, ano ba? Matagal na kaming mag-asawa ni Chloe. Isang munting halik ay walang dapat ikagulo. Chloe? Lucas, anong ibig sabihin niyan? Anong ibig sabihin ng ano? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na patunayan ko ang sarili ko sa'yo? Ikaw. Sige nga. Ganyan ka pala? Mag-ayos ka mamayang gabi at pumunta ka sa kwarto ko. Ipakikita ko sa'yo kung paano ito gawin ng tama. Binibining Garcia, paano naman kami? Kunin niyo ang pera at umalis na kayo. Hoy mga dalaga, bakit hindi tayo magpalitan ng numero? Lucas, napakasamang tao mo, sabi ni Binibining Garcia. Mabuti kang tao, tahimik at lahat, pero sa tingin ko matanda at boring ka lang. Mamayang gabi? Medyo maaga pa yun, di ba? Pero ang asawa kong ito na mura lang ang halaga ay medyo kawili-wili pala. Kilalanin mo ang iyong kaaway at hindi ka malulupig. Panahon na para malaman kung ano ang kaya ng asawa ko. Chloe? Ikaw at si Lucas bigla na lang naghalikan? Mia, sinabi mo kanina na nagpadala ng mensahe ang pamilya Reyes? Oo. Pumayag na rin sa wakas si Ginoong Arturo na makipagkita sa'yo. Ginoong Wu? Ginang Chloe, ano ang mga utos ninyo? Ihanda ang kotse, pupunta tayo sa tahanan ng mga Reyes. Opo. Handa na po ako agad. Hoy ate, hindi ka ba aalis? Saan ka naman pupunta ngayon? Hoy, Ginoong Arturo. Ang pinuno ng pamilya Reyes si Arturo. Sa kasalukuyang mundo ng martial arts, siya lang ang nasa antas ng tuktok na yugto ng core. Isang hakbang na lang ang layo mula sa pag-abot sa rurok ng martial arts, ang antas ng Grandmaster. Mukhang isang malaking tao. Nagtataka lang ako kung paano ihahambing ang martial arts ng mundong ito. Sa Chi Condensation at Foundation Establishment ng kaharian ng mga immortal o maging sa ginintuang core nito. Paano kaya ito magkukumpara? Medyo naintriga na nga ako. ate, anong hinahanap mo? Ate, hindi ba ito ang pendant na jade ng Phoenix mo? Anong gagawin mo dito? Baka may clue na ito tungkol sa pinagmulan mo. Mali ka. Ginagawa ko ito para makipagpalit kay Ginoong Arturo para sa teknik ng mistikal na paglipat.
Hindi ba yan ang sikretong teknik ng pamilya Reyes? Sabi nila, direktang naililipat nito ang paglinang ng martial arts ng isang tao sa iba, kahit na ang tatanggap ay walang talento sa martial arts. Ate, hindi mo ba balak ilipat ang paglinang mo kay Lucas, di ba? Hindi naman, Chloe. Nakamit mo ang antas ng pagbabagong anyo sa kabila ng lahat ng hirap. Sa mga kabataan ng ang 4 na dakilang pamilya, isa ka sa pinakamagaling. Paano mo kaya naisip? Mia, kailangan kong gawin ito. Kung hindi, sa dakilang paligsahan ng pamilya sa susunod na buwan, bilang natitirang tagapagmana ng ang pamilya de la Cruz, hindi makakalahok si Lucas. Ang pamilya de la Cruz ay magiging pangalan na lang, hindi sila makakabangon kailanman. Pero kung gagawin mo ito, hindi mo malalaman ang tungkol sa nakaraan mo, hindi mahalaga. Kung hindi dahil sa pag-ampon sa akin, ng mga magulang natin, malamang nagyelo na ako hanggang mamatay sa kalye. Anong nakaraan ang sinasabi mo? Ito lang ang alam ko. Ako ang manugang ng ang pamilya de la Cruz. At iyon lang ang kailangan ko. Ate, kung ganoon ang pagtingin mo, naiintindihan ko na. Simula nang isama mo ako sa ang pamilya de la Cruz, ate. Sa puso ko, ikaw lang ang pamilya ko sa buong mundo. Pero ate, sa tingin mo ba talagang kayang pasanin ni Lucas ang responsibilidad ng pagpapanumbalik sa pamilya? Hay, ang asawa ko ay maaaring mukhang napakalamig. Pero sa loob-loob niya, isa siyang babae na may gintong puso. Ang pagtrato niya sa akin noon ay dahil lang sa ayaw na niya sa orihinal na may-ari. Mahirap makahanap ng tunay na pagmamahal na tulad nito. Kahit na nang hindi sinasadya akong nahulog sa mundong ito, nakita ko pa rin ang tunay kong pag-ibig. Mukhang hindi naman ako masyadong pinahirapan ng langit. Kung ito ang tadhana, pagyayamanin ko siya. Ng buong puso. Gayunpaman, para mas mapabuti ang epekto ng ating unang dalawahang paglinang, pinakamabuting gawin ito kapag nagtatatag ng pundasyon. Kaya kailangan kong maghintay. Siguro kailangan kong gumawa muna ng ilang pildoras ng pagpapalakas ng chi at linangin ang sarili ko hanggang sa tuktok ng pagpapalakas ng chi. Iniisip ko lang kung madali bang makahanap ng mga halamang gamot. Ano tong bagay na to? Isang telepono. Ang interesante. Hello, Sofia? Lucas, ikaw ba yan? Bakit hindi ka pa pumupunta sa botika ngayong araw? May humahad lang ba sa'yo? Ang butika. Sa mga natitirang negosyo ng ang pamilya de la Cruz, mayroon palang botika. Butler Wu, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta ako sa botika. Hindi naman, Chloe. Nakamit mo ang antas ng pagbabagong anyo sa kabila ng lahat ng hirap. Sa mga kabataan ng ang 4 na dakilang pamilya, isa ka sa pinakamagaling. Paano mo kaya naisip? Mia, kailangan kong gawin ito. Kung hindi, sa dakilang paligsahan ng pamilya sa susunod na buwan, bilang natitirang tagapagmana ng ang pamilya de la Cruz, hindi makakalahok si Lucas. Ang pamilya de la Cruz ay magiging pangalan na lang, hindi sila makakabangon kailanman. Pero kung gagawin mo ito, hindi mo malalaman ang tungkol sa nakaraan mo, hindi mahalaga. Kung hindi dahil sa pag-ampon sa akin, ng mga magulang natin, malamang nagyelo na ako hanggang mamatay sa kalye. Anong nakaraan ang sinasabi mo? Ito lang ang alam ko. Ako ang manugang ng ang pamilya de la Cruz. At iyon lang ang kailangan ko. Ate, kung ganoon ang pagtingin mo, naiintindihan ko na. Simula nang isama mo ako sa ang pamilya de la Cruz, ate. Sa puso ko, ikaw lang ang pamilya ko sa buong mundo. Pero ate, sa tingin mo ba talagang kayang pasanin ni Lucas ang responsibilidad ng pagpapanumbalik sa pamilya? Hay, ang asawa ko ay maaaring mukhang napakalamig. Pero sa loob-loob niya, isa siyang babae na may gintong puso. Ang pagtrato niya sa akin noon ay dahil lang sa ayaw na niya sa orihinal na may-ari. Mahirap makahanap ng tunay na pagmamahal na tulad nito. Kahit na nang hindi sinasadya akong nahulog sa mundong ito, nakita ko pa rin ang tunay kong pag-ibig. Mukhang hindi naman ako masyadong pinahirapan ng langit. Kung ito ang tadhana, pagyayamanin ko siya. Ng buong puso. Gayunpaman,
Para mas mapabuti ang epekto ng ating unang dalawahang paglinang, pinakamabuting gawin ito kapag nagtatatag ng pundasyon. Kaya kailangan kong maghintay. Siguro kailangan kong gumawa muna ng ilang pildoras ng pagpapalakas ng chi at linangin ang sarili ko hanggang sa tuktok ng pagpapalakas ng chi. Iniisip ko lang kung madali bang makahanap ng mga halamang gamot. Ano tong bagay na to? Isang telepono. Ang interesante. Hello, Sofia? Lucas, ikaw ba yan? Bakit hindi ka pa pumupunta sa botika ngayong araw? May humahad lang ba sa'yo? Ang butika. Sa mga natitirang negosyo ng ang pamilya De La Cruz, mayroon palang botika. Butler Wu, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta ako sa botika. Paumanhin, Gino. Hindi pa ito handa. Hindi pa handa. Ano ang ibig sabihin niyan? Nasira ang kotse mo. Hindi pa nakakapag-ayos. Nasira, pero ayos lang naman ito kahapon. Hindi ba't maayos itong gumagana? Ginoo. Kasalukuyan kang tumutulong sa botika ng sarili mong pamilya, hindi ba? Hindi na kailangan na magmaneho ng ganyang kasosyal na kotse. Bukod pa riyan, hindi naman tayo masyadong mayaman ngayon. Hindi naman kalayuan ang kalye ng mga antigo. Hoy, iminumungkahi ko na maglakad ka na lang. Makakatipid ka pa sa gasolina. Ang butler na si Wu Xingui, talagang sumusobra na siya ngayon. Anong ginagawa mo dyan? Magtrabaho ka! Nako, mukhang ang talunang si Lucas ay mapapahamak na naman. Pamilya naman tayo. Siguro dapat kong siyang tulungan. Wusingwi, ano yon? Hindi ko narinig ng maayos. Sabihin mo ulit, ha? Anong gagawin niya? Sabing maglakad ka. Ang binti ko. Nabali. Ano? Ginoo, binali mo talaga ang binti ni Butler Wu. Lucas! Ang lakas ng loob mong manuntok sa akin. Sasabihin ko kay Ginang Chloe. Paumanhin, Gino. Hindi pa ito handa. Hindi pa handa. Ano ang ibig sabihin niyan? Nasira ang kotse mo. Hindi pa nakakapag-ayos. Nasira, pero ayos lang naman ito kahapon. Hindi ba't maayos itong gumagana? Ginoo. Kasalukuyan kang tumutulong sa botika ng sarili mong pamilya, hindi ba? Hindi na kailangan na magmaneho ng ganyang kasosyal na kotse. Bukod pa riyan, hindi naman tayo masyadong mayaman ngayon. Hindi naman kalayuan ang kalye ng mga antigo. Hoy, iminumungkahi ko na maglakad ka na lang. Makakatipid ka pa sa gasolina. Ang butler na si Wu Xingui, talagang sumusobra na siya ngayon. Anong ginagawa mo dyan? Magtrabaho ka! Nako, mukhang ang talunang si Lucas ay mapapahamak na naman. Pamilya naman tayo. Siguro dapat kong siyang tulungan. Wusingwi, ano yon? Hindi ko narinig ng maayos. Sabihin mo ulit, ha? Anong gagawin niya? Sabing maglakad ka. Ang binti ko. Nabali. Ano? Ginoo, binali mo talaga ang binti ni Butler Wu. Lucas! Ang lakas ng loob mong manuntok sa akin. Sasabihin ko kay Ginang Chloe. Isang asong bantay nagpapanggap na siya ang amo. Humingi ka ng tawad sa akin. Ano? Si Lucas ba talaga yon, yung talunan? Gino, hindi na ako ulit. Humihingi ako ng paumanhin. Mali ako. Dalhin si Ginoong Wu sa ospital para sa binti niya. Ituring na work-related injury, pwede niyang isumayti ang resibo at aaprobahan ko. Teka. Medyo mahirap ang buhay sa bahay nitong mga nakaraang araw. Dalhin si Ginoong Wu sa maliit na klinika na lang tapos papaglakarin na lang natin pa uwi si Ginoong Wu. Ha? Hoy, anong ginagawa niyo dyan? Gumalaw kayo.
Hoy Chloe, hindi mo mahuhulaan ang nakita ko. Nakita kong may hawak na pala si Lucas at binali ang binti ni Ginoong Wu. Binali niya ang binti ng butler? Akala ba nila pwedeng apihin ako mismo? Pero hindi naman mali yung gago. Hindi naman masamang ideya ang maglakad pa uwi. Makapaglakad ng libo-libong milya sa isang araw, mabilis na parang hangin. Hindi kasing ganda ng isang tunay na talisman ng bilis, pero pwede na to. Binali niya ang binti ng butler? Anong nangyayari kay Lucas ngayon? May darating. Isang asong bantay nagpapanggap na siya ang amo. Humingi ka ng tawad sa akin. Ano? Si Lucas ba talaga yon, yung talunan? Hindi na ako ulit. Humihingi ako ng paumanhin. Mali ako. Dalhin si Ginoong Wu sa ospital para sa binti niya. Ituring na work-related injury, pwede niyang isumayti ang resibo at aaprobahan ko. Teka. Medyo mahirap ang buhay sa bahay nitong mga nakaraang araw. Dalhin si Ginoong Wu sa maliit na klinika na lang, tapos papaglakarin na lang natin pa uwi si Ginoong Wu. Ha? Hoy, anong ginagawa niyo dyan? Gumalaw kayo! Hoy Chloe, hindi mo mahuhulaan ang nakita ko. Nakita kong may hawak na pala si Lucas at binali ang binti ni Ginoong Wu. Binali niya ang binti ng butler? Akala ba nila pwedeng apihin ako mismo? Pero hindi naman mali yung gago. Hindi naman masamang ideya ang maglakad pa uwi. Makapaglakad ng libo-libong milya sa isang araw, mabilis na parang hangin. Hindi kasing ganda ng isang tunay na talisman ng bilis, pero pwede na to. Binali niya ang binti ng butler? Anong nangyayari kay Lucas ngayon? May darating. Anong nangyayari, Tito Jong? Ma'am, talagang kanina lang may nakita ako dumaan sa harap ng kotse natin. Isang malabo lang. Parang lumilipad sila sa harap natin. Tito Jong, humigit kumulang 80 kilometro kada oras ang takbo natin. Paano makakadaan? Makakadaan sa atin ng naglalakad. Nag-i-imagine ka lang. Pero nakita ko mismo malinaw na malinaw. Ma'am, sa tingin mo ba isa yon sa mga master ng martial arts? Parang isang kilalang grandmaster? Tito Jong, ang Grandmaster ay tao pa rin. At basta't tao sila, walang paraan para tumakbo na 26 kilometro kada oras. Magmaneho ka lang. Hindi tayo dapat mahuli sa meeting sa Ginoong Arturo. Agad-agad, ma'am. Kakaiba talaga yon. Ang lugar na ito ay medyo katulad sa mga pamilihan sa kaharian ng mga immortal. Sa kalagayan ng mga miller na napakahirap, hindi sila kayang magbayad para sa mga sangkap ng elixir ko. Kung kailangan kong kumita, ito ang perpektong lugar para magsimula. Mga mata ng kaliwanagan buksan. Tingnan mo ang mga antigong bagay. Isang malalim na lilim na aura. Siguro ay 7 o 800 taon ng tanda. Dapat ay may malaking halaga. Sir, magkano ang florera? To, anak, maganda ang mata mo. Alam kong may alam ka sa mga bagay. Pare, ito ay tunay na Song Dynasty porcelain piece, isang long kwanseladon vase. Ang pinakamababa kong presyo, ang huling offer ko, 110,000 dolyar. Song Dynasty o hindi, lahat ay may espiritu at edad. Ang florerang ito ay tiyak na higit sa 800 taon ng tanda. Sa tingin ko halaga lang nito ay mga 110 at 10 dolyar. Deal!
Kaibigan, itong bote dito, 800 at sa'yo na ito. Mag-scan ka ng code. Buisit, sobra ang binigay ko sa'yo. Sige na nga. O sige, 800 na lang. Amo, isa lang pala ang paraan ng pagbabayad mo, ha? Pera ba ang ibig mong sabihin? Pwede rin yun. Pera ayos lang. Hindi. Ang ibig kong sabihin, wala ba kayong parang, alam mo, paraan na makuha ko muna ito ngayon, tapos babalik na lang ako para magbayad mamaya? Umalis ka na dyan. Hoy, huwag kang mag-init ng ulo. Lumayas ka na rito. Huwag mo na akong makita ulit. Kapag nakita kita ulit, papapulis kita. Umalis ka na. Wisit talaga. Ako, isang makapangyarihang tunay na immortal mula sa ibang kaharian, ay napunta sa ganitong kalagayan. Napakahiya naman. Huwag na nga lang. Mas mabuting hanapin ko muna si Sofia at humiram ng pera. Ikaw maliit na pasaway, ang lakas ng loob mong murahin ako, paparusahan kita. Tigil! Lucas! 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 Natatakot ako! Huwag kang matakot, nandito ako. Buisit, aba, sino ba ito? Kung hindi naman pala ito ang talunan, dumating ka rin. Sino ka ba? Anong ginagawa ng isang tulad mong matandang lalaki? Inaapi ang isang maliit na bata. Anong ibig mong sabihin? Nagpapanggap ka bang tanga sa akin? Lucas, yung maliit na pasaway mong yon ay tiningnan lang ang pulso ko at ang kapal ng muka, sinabing mamamatay na ako. Makinig ka bata, bilang pinuno ng pamilya de la Cruz, hindi ba dapat may bayad ka sa akin para sa pinsalang emosyonal? Totoo ang sinasabi ko. Namumula ang mukha ng lalaking ito, namumula ang mga mata, at may mga sugat sa bibig at dila niya. Dahil yan sa labis na pag-inom ng pampalakas na nagdulot ng sobrang init sa loob ng katawan. Kung hindi ito maagapan, sa loob ng 7 araw, maaaring mapanganib ang buhay niya. Narinig mo yon Lucas, hindi ako nagsisinungaling tungkol sa maliit na pasaway, di ba? Hindi masama, bata. May kakayahan ka para sa edad mo. Mabuti ang turo sa akin ng nanay ko. Nasaan ang nanay mo? Bakit wala siya dito sa tindahan? Lucas, nakikinig ka ba sa akin? Ibigay mo ang pera ngayon din, pagigilitin kita. Lucas, naabot na ni Long ang rurok ng kaharian ng nakatagong lakas. Isang suntok niya ay may lakas na 500 libra. Huwag kang magpakagago. Ang maliit na batang ito ay tama ang diagnosis. Sa ngayon, nakikita ko na magulo ang mga organo mo, gulo ang daloy ng iyong mahalagang enerhiya. Ang pagsasabing may 7 araw ka pa ay pagiging mabait ko na yon. Anong sinabi mo? Sabi ko, kung luluhod ka ngayon din at hihingi ng tawad sa kanya tapos magbabayad ng konsultasyong bayad na libu-libong piso, ako mismo ay maaaring maging sapat na maawain para iligtas ang kahabag-habag mong buhay. Patay ka. Long, Kaya ito pala ang maalamat na rurok ng lakas na katago. Pero natakot ng todo sa isang simpleng soul-startling trick? Posible bang ang cultivation ko sa 2 antas ng chi condensation ay ganito na? Kalakas dito sa mortal na mundo? Ngayon kunin mo na ang sinasabi mong long at umalis ka na rito. Natakot ba kita? Lucas, kailan ka pa naging ganito kalakas kahit ang pagsasalita mo ay iba na ngayon? Parang ibang tao ka na. Matalino ka, hindi ba? Kung gayon, sabihin mo sa akin, gusto mo ba ang dating Lucas o ang bago? Lily, Nanay, Lily, ayos ka lang ba? ayos lang ako, iningatan ako ni Lucas. Kaya ito siguro ang ina ng orihinal na may-ari na junior apprentice, si Sofia. Sa kanyang mga alaala, parang sa buong pamilya de la Cruz, sila lang ang dalawa ang itinuring siyang pamilya. Lucas, ayos ka lang ba? Hindi ka nila nasaktan, di ba? Ayos lang ako, Sofia, mabuti naman. Huwag kang mag-alala. Eto, uminom ka ng tsaa para kumalma. Lumabas lang ako para kumuha ng mga halamang gamot. Hindi pa ako nakakaalis sa Antique Street nang marinig kong may nagsasabi na bumalik sina Long at Hu at nagkakagulo ulit sa ating klinik. Kaya agad akong bumalik. Pero pagdating ko sa pinto, nakita kong dinadala ni Hu si Long palayo. Mukhang wala sa sarili si Long. Ano ba talaga ang nangyari? Sumobra lang sila sa pag-inom ng supplements. Sobrang init sa loob, kaya nahimatay siya ng kusa. Nahimatay ng kusa? Oo nga, sa totoo lang, si Lily, ang maliit na batang ito, ang nakaisip niyan. Oo,
Pero si Lucas agad na ipinagtanggol ako. Si Lucas ay talagang matapang ngayon. Lucas, ang dami mo talagang pinagdaanan. Pero sa susunod, kung may mangyari ulit na ganito, huwag kang magpakabayani. Tumakbo ka na lang kung kaya mo. Sofia, yung dalawang yon ay mga batang galing lang sa mababang antas ng kilalang pamilya. Ang pamilya nating De La Cruz ay maaaring hindi na tulad ng dati, pero ang gutom na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa kabayo. Bakit hindi mo sinabi kay Chloe at siya na ang bahala? Sunod-sunod kasi ang problema ng pamilya nitong mga nakaraang araw. Para sa isang bagay na ganito kaliit, huwag mo nang gambalain si Chloe. Bukod pa riyan, yung dalawang yon ay pinadala ni Victor mula sa pamilya Santos. Kung lalaki talaga ito, kahit si Chloe ay hindi makakaharap, Ang pamilya Santos. Isa sa 4 na dakilang pamilya, iyong pamilya Santos? Sofia, kung tama ang naaalala ko, hindi ba't ang pamilya Santos ang nagsamantala at inagaw ang karamihan ng ari-arian ng pamilya natin? tama ka? Yung dalawang yon ay pinadala ni Victor mula sa pamilya Santos. Ang layunin nila ay kunin din ang ating botika ng paraiso din. Kaya tiisin na lang natin ang kaya at huwag bigyan sila ng anumang dahilan para gumulo. Ang pamilya Santos, si Victor. Huwag mo nang isipin yan, Lucas. Sa ngayon, kaming tatlo kailangan lang mag-focus sa pagpapatakbo ng tindahang ito ng maayos. Tungkol naman sa iba, sigurado akong si Chloe ang bahala dyan sa lalong madaling panahon. Sige, hindi ko naisipin. Oo nga pala, nakahanda pa ako ng ilang dosis ng gamot para sa'yo. Kaya dalhin mo ito sa bahay at inumin mo. Mabuti ito para sa'yo. Dalhin mo sa bahay, pakuluan at inumin at kung maging epektibo, Sofia, ano iyon? hindi ko kailangan ang gamot, pero ako ay naghahanap ng ilang halamang gamot nitong nakaraan. Mga bihirang halamang dragon bone. Meron ba tayo niyan sa tindahan? Ang mga halamang iyon ay napakabihira at mahalaga. Dati ay meron tayo pero ngayon ang pamilya Reyes lang ang mayroon sa botika ng paraiso ang mayroon yan. Basta't mayroon. Mukhang ang pamilya Reyes ay talagang may impluensya. Siyempre naman, sila ang pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Siyempre may impluensya sila. Bakit ka ba kakaiba mag-ugali ngayon? Sofia, pwede bang makahiram ng pera sa'yo? Lucas, magkamag-anak tayo kaya huwag kang magsalita ng panghihiram. Yun lang kasi, para mapatakbo ang lugar na ito, naubos ko na ang lahat ng ipon ko dito. At ang mga halamang gusto mo ay napakamahal. Mali ka ng pagkakaintindi, Sofia. Gusto ko lang hiramin ng ilang libong piso, yun lang. Ilang libo? Isa kang lalaking tumutupad sa pangako, kaibigan. Napakadirekta mo. Ang Dragon Spring Jade Smoke Base na ito ay sayo na. Sino ang mag-aakalang ang tangang iyon ay talagang babalik na may dala ng pera? Sa palagay ko ngayon ay may konting swerte ako. Tingnan mo ang tangang iyon, nakangiti pa rin. Huwag mong sabihing talagang iniisip niya na nakuha niya ang tunay? Hoy kaibigan, makinig ka. Ang Dragon Spring Jade Smoke Vase na ito ay orihinal na magkapares. Ang hawak mo ay ang kaliwang vase, ang green as smoke. Mayroong ka ng vase na tinatawag na white as jade. Ngayon, kung mahahanap mo ang white as jade vase at mapagsama ang dalawa, ang halaga nito ay tataas ng ilang beses. Kahanga-hanga ha. Siyempre naman, kaya nakikita mo ngayon ay napakaswerte mo. Ginoong Tan, Binibining Vanessa, Dustin, at Maestro Carlos, ano ang dahilan ng pagdating ng mga pinarangal na bisita? Aba mga tao mula sa pamilya Reyes. Anong pagkakataon? narinig kong nakuha mo ang kaliwang vase ng Dragon Spring Jade Smoke Face, ang green as smoke. Nagkataon lamang na kamakailan, nakuha ko ang white as jade face. Hinahanap ko ang green as smoke upang mabuo ang pares bilang regalo sa kaarawan ng aking ama. Talagang pagkakataon. Well, iyon ang problema. Sa totoo lang, nakakalungkot. Ang green as smoke vase na ito, ipinagbili ko lang ito sa binatang ito. Baka kailangan mong kausapin siya tungkol dito. Sa mga alaala ng orihinal na may-ari, ang babaeng ito ay nasa peak stage transformation. Siya ang halos pinakamalakas na martial artist sa mas batang henerasyon ng Jiangzhou. Sa pakiramdam ng kanyang aura, siya nga ay mas malakas ng kaunti kaysa sa aking asawa. Sino ka? Kung hindi man ito ang kahihiyan ng pamilya De La Cruz, Lucas. Dustin, kumilos ka ng maayos. Ang galing ng batang ito ay halos kapareho ng kay Mahal. Martial arts, siguro. Kinong Lucas, matagal na tayong hindi nakita. Kumusta binibining Vanessa? Interesado ka sa florerang ito? Oo. Kung ito ay tunay, babayaran ko ng malaking halaga. Pwede bang tingnan ko, Ginoong Lucas? Walang problema. Salamat.
Vanessa, nag-iisip ka ng masyado Vanessa. Kung tunay ang bagay na ito, paano ito mabebenta ni Ginoong Tan sa batang ito? Ginoong Tan, bakit hindi mo sabihin sa amin magkano mo ito ipinagbili? Ipinagbili ko lang ito ng $800. Nakikita mo ba Vanessa? Ano naman ang masama kong titingnan? Maestro Carlos, maari mo bang tingnan? Binibining Vanessa, ang florerang ito ay tunay. Tunay? Hindi. Maestro Carlos, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Itong gurang na florerang ito ay hindi maaaring maging tunay. Sa mga dekada kong pag-a-appraise ng mga kayamanan, kailan pa ako nagkamali? Binibining Vanessa, ang florera asul na parang usok na ito ay walang duda na tunay. Ang halaga nito sa merkado ay nasa $5 milyong. Ako ay makakapagpatunay sa appraisal na ito ng personal. Perfecto, salamat Maestro Carlos. Walang anuman binibining Vanessa, isang karangalan ang makapaglingkod sa iyo. Kaya si Ginong Tan ay hindi naman talaga nagsinungaling sa akin. Talagang swerte ko. Ako. Sige, tama na yan. Ginoong Tan, ikaw mismo ang nagkamali. Kanino mo ito sisi? Ginong Lucas. Ipagbibili mo ba ang florerang ito sa akin sa halagang $8 milyong? $8 milyong? Diyos ko, ano ang ginawa ko para magkaroon nito? $800. Sige, tumahimik ka, nakakainis. $800 ay naging $8 milyong sa isang iglap. Talagang swerte mo, bata. Halika. Ililipat ko sa iyo ang pera. Nako, hindi. Hindi ko ito ipagbibili. Hindi ipagbibili? Bata ka, malinaw na sinusubukan mong taasan ng presyo. Kung sa palagay ni Ginoong Lucas ay mababa ang presyo, sabihin mo lang ang gusto mong halaga. Nagkakamali ka, Binibining Vanessa. Gusto ko lang na ipagpalit ito sa ibang bagay, iyon lang. Ipagpapalit sa ibang bagay? Kalakal para sa kalakal, yan ang negosyo ko. Ito ang pendant na jade ng Phoenix. Puno ito ng dalisay na natural na espiritual na enerhiya. Ginoong Arturo, alam niyo kung gaano ito kahalaga, di ba? Natural na espiritual na enerhiya. Telekinesis, ganun lang. Teknik yan ng tuktok na yugto ng core. Kahanga-hanga talaga. Talagang napakabihirang ang makakita niyan. Sige, ano ang gusto mo kapalit nito? Ang teknik ng mystikal na paglipat. Ganon. Binibini, plano mo bang ilipat ang lahat ng iyong paglinang ng martial arts sa Batang de la Cruz? Tama ba? Oo. Naintindihan mo ba na kapag ginawa mo ang teknik ng mystikal na paglipat, ang naglilipat ng kapangyarihan ay magiging ordinaryong mortal na lang? Hindi ka na muling makakalakad sa landas ng martial arts at sa buong buhay mo, maghihirap ka sa paulit-ulit na sakit. Pakiusap, Ginoong Arturo. Gawin niyo po ito para sa akin. Hindi ko inakala na ang isang tagalabas ay magsasakripisyo ng ganito para sa pamilya de la Cruz. Pero ang batang yon mula sa pamilya de la Cruz ay walang pag-asa, kilalang kilala sa pagiging walang kwenta. Karapat-dapat ba talaga siya sa lahat ng ito? Kapag pinakasalan mo ang isang lalaki, kasama na ang pamilya niya, ganun talaga. Bukod pa riyan, binigyan ako ng pamilya de la Cruz ng pangalawang pagkakataon sa buhay, kaya ano naman ang munting sakripisyong ito bilang kapalit? Naisip mo na ba na kahit ilipat mo ang lahat ng iyong cultivation sa Batang de la Cruz na iyon, maaari pa rin siyang mabigo kung hindi siya makapasok sa top 10 ng dakilang paligsahan ng pamilya. Pagdating ng panahong iyon, ang posisyon ng pamilya de la Cruz sa 4 na dakilang pamilya ay kukunin pa rin. Sabi sa sinaunang teksto, kung hindi ka mag-aararo, hindi ka mabubusog. Kung hindi ka maghahasik, wala kang aanihin. Ang ginagawa ko ay hindi naiiba sa iyo, Ginoong Arturo, sa pag-aalaga ng iyong hardin. Hindi ba? Binibini, hindi ka lang tapat at makatarungan, kundi may karakter ka rin. Dahil determinado ka naman, tutulungan ka ng matandang ito. Salamat, Ginoong Arturo. Bakit mo pa pinagdadaanan ng lahat ng yan? Anong ginagawa niya rito? Naubos na ang swerte ng pamilya de la Cruz at si Lucas ay isang walang kwenta lang, kaya dahil ikaw, Chloe, ay napakatalino, bakit mo isasakripisyo ang sarili mo para sa lalaking iyon? Victor, asawa ko si Lucas at siya ang pinuno ng pamilya de la Cruz, kaya kung maglakas loob kang tumayo rito at magsalita ng walang galang ulit, huwag mong sisihin ako kung magaspang ako.
Gusto mo lang bayaran ang kabutihan ng pamilya de la Cruz, hindi ba? Ito ang usapan, kung hiwalayan mo si Lucas at maging babae ko, maaari kong ipangako na sa panahon ng dakilang paligsahan ng pamilya, hahayaan ko ang buhay ng batang iyon. Ang kapal mo. Kaya umabot ka na sa tuktok ng transformasyon at nakapasok ka pa sa maagang yugto ng core? Wala akong pakialam, kahit nasira ka na, at may lakas ka pa ng loob na maging walang utang na loob. Ikaw, Ang kapal ng mukha mo. Hoy, kayong dalawa, wala ba kayong respeto sa aking amo? paumanhin Ginoong Arturo. Nagpapakundangan si Victor kay Ginoong Arturo. Ang pangalawang batang Santos. Isipin mo sa loob lang ng ilang maikling buwan ang laki na ng pinag-unlad mo. Nakapasok ka pa nga sa maagang yugto ng core. Makatarungan ng langit, swertihan lang na nakapagtagumpay ako. Mabuti, isang tunay na batang bayani. Magsalita ka, ano ang dahilan ng pagbisita mo? Pinapunta ako ng aking ama para makipag-usap sa inyo, Ginoong Arturo, tungkol sa bagay ng dakilang paligsahan ng pamilya sa susunod na buwan. Kaya ikaw ang pinadala niya, mukhang binabalak ng iyong ama na ipasa sa iyo ang posisyon ng puno ng pamilya, sa iyo. Balak nga ng aking ama na ipasa ito, ngunit upang makuha ang respeto ng lahat, kailangan ko pa ring talunin ng lubusan ng paligsahan. Kaya ganun ka katiyak na mananalo? Well, malapit na ring magtagumpay si Binibining Vanessa. Paano ako makakasiguro? Nais ko lamang alisin ang ilang pamilyang hindi karapat-dapat sa kanilang estado mula sa hanay ng 4 na dakilang pamilya. Upang maibalik ang ningning ng ating mga pamilya, wala nang iba pa. Victor, noong buhay pa ang aking ama, tinulungan niya ng paulit-ulit ang pamilyang Santos. Ngayon, kabutihan ang ginagantihan mo ng kasamaan, itinutulak ang pamilyang De La Cruz sa sulok sa bawat pagkakataon. Hindi ba't kasuklam-suklam iyon? Sa mundo ng martial arts, ang matibay ang nabubuhay ang palaging umiiral, ang malakas ang lumalamon sa mahina. Ano ang kasuklam-suklam doon? Tama na, Batang Santos. Hintayin mo ako sa harap na bulwagan. Dito po, Victor. Chloe, hayaan mong tanungin kita muli. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Binibini at Ginoo, ano ang biglaang dahilan ng inyong pagdating? Mayroon po ba kayong mga tagubilin? Dumadaan lang kami. May dala kaming bagong kaibigan para magkape. Ginoong Lucas. Pagbati, Ginoong Lucas. Sige, tama na. Nandito lang itong lalaking ito para magdaya sa atin at ikaw ay yumuyukod sa kanya. Ngayon, umalis ka at magluto ng tsaa. Kaagad. Dustin, kung patuloy kang magiging bastos, pwede kang umuwi at mag-practice. Vanessa. Sige, magiging magalang na ako, okay? Pakiusap, huwag mo siyang pansinin, Ginoong Lucas. Pakiusap, maupo po kayo. Ginoong Lucas, pakiusap mo po. Dustin, okay ka lang ba? Anong nangyari kay Dustin? Bakit siya nakikipag-away sa isang upuan? Lucas, niloloko mo ba ako? Anong ibig mong sabihin, Dustin? Wala akong ideya kung anong pinagsasabi mo. Ako, wala kang ideya? Anong kinalaman ng upuan? Ang upuan? Anong problema sa upuan? Ganun ba? Kaya ayaw pala sa akin ni Dustin dito. Aalis na ako. Ginoong Lucas, sandali lang. Bata pa at padalos-dalos si Dustin. Patawarin mo na siya. Vanessa, Hindi ka na bata, naglalaro ka pa rin ng mga batang-batang laro. Ikaw ang may gusto nito. Ginoong Lucas, diretso na tayo sa punto. Nabanggit mo ang isang palitan. Anong hinahanap mo? Wala masyado. Ilang halamang gamot lang. Yun lang, ang aming botika ng paraiso ay hindi kulang sa mga halamang gamot. Sabihin mo lang, Ginoong Lucas. Mga bihirang halamang dragon bone. 2 libra ng bawat isa ay sapat na. ang kapal mo at sinasabi mo pa rin hindi mo kami niloloko? Ang mga halamang hinihingi mo ay napakabihira, mga mahalagang halamang gamot. Ang kabuuang halaga nito ay mahigit sa 20 milyong piso. At gusto mong ipagpalit ang lahat ng yan sa isang walang kwentang florera na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. So hindi magkatumbas ang halaga? Ganito na lang. Maraming lumang bagay sa Antique Street na ito. Makakapili ako ng ilang bagay para sa iyo. Binibining Vanessa.
Pabili mo na lang. Isipin mo na lang na pantay-pantay na. Lucas, nababaliw ka ba? Isang beses ka lang nagkataon dahil sa swerte. Huwag mong isipin na gawin ka nitong eksperto sa antigo. Yung asul na hugasan ng brush sa stall 18. Yung kayumang ginasingsing sa hinlalaki sa stall 3. Stall siyam, yung lumang pintura na may asul na laso. At sa stall 2, yung tansong kaldero na may 3 paa. Lahat yan ay tunay. At dahil nasa mga stall lang, malamang mura ang mga presyo. Binibining Vanessa, magpadala ka ng tao para bilhin ang mga yan. Lucas, akala mo ba parang pag-order lang ng pagkain to? Si Maestro Carlos dito ang tunay na Diyos sa mundo ng antigo. Akala mo ba maloloko mo kami ng mga peke? Kung tunay man o peke, malalaman din natin, di ba? Bakit nakatayo lang kayo? Ray, bumili ka ng ilang bagay para kay Ginoong Lucas. Bumili ng mga bagay? Ate, talagang bibilin mo to? Sige. Ako na ang bibili, okay? Ray, sumama ka sa akin. Ginoo, anong nangyari? Ikaw, aayos ka lang ba? Ikaw talaga, hintayin mo lang. Dustin, maupo ka, uminom ka ng tsa. Itong si Lucas, hindi siya tulad ng napag-alaman ko tungkol sa kanya. Nandito na ako. Nakuha mo ba ang mga bagay na binanggit ni Ginoong Lucas? Nakuha, nandito na lahat. Tingnan mo. Ate, sa tingin ko sinusubukan lang tayong dayain ng taong to sa mga halamang gamot gamit ang mga peke. Maestro Carlos, tingnan mo. Tingnan mong mabuti. Huwag kang mag-alala, Dustin. Susuriin ko ang mga ito ng maingat. Ikaw talagang bata. Hintayin mo lang. Gagawin kitang magsisi na nakalaban mo ako, magdudusa ka. Itong batang to, bagito pa lang ang daldal na. Akala ba niya wala akong galit? Sandali lang. Nakita mo ate, nakita mo, natatakot na ang bata. Lucas, natatakot ka na ngayong malapit na ang kamatayan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo huli na. Ginoong Lucas, ano ang ibig sabihin nito? Wala naman, gusto ko lang makipagpustahan kay Dustin dito. Pustahan ayos. Tingnan natin kung anong kalokohan ang gagawin mo. Sige, ano ang pustahan? Simple lang, kung kahit isa sa mga antigong ito ay peke, iyong florera ay sa iyo, libre. Pero kung lahat ay tunay, ikaw Dustin ang kailangang ikilos ang iyong braso at sampalin ang sarili mo ng ilang beses. Tapos tatawagin mo akong amo. Anong sinabi mo? Ano, walang lakas ng loob ang Dustin. Walang lakas ng loob, wala akong hindi kayang gawin. Sige, pero hindi ko gusto ang tangang vas mo. Kapag natalo ka, kailangan mong sampal ang sarili mong muka at tawagin mo ako ng amo kapag nakita mo ako. Deal. Kalokohan. Vanessa, huwag kang makialam. Ito ay ang aking usapan. Maestro Carlos, tingnan mo. Kumusta? Tunay o peke? Ang pintura ng ulan sa taglagas ng late Ming Dynasty ay tunay. Tunay? Tunay? Maestro Carlos, sigurado ka? Sa harap ng binibining Vanessa at Dustin, paano ako magsasabi ng kahit isang maling salita? Susunod. Hindi ako naniniwala. Ang antigong singsing na jade ay tunay. Ang kalderong tanso na may 3 paa ay tunay din. Ano? Huling bagay. Bakit mo ako tinitingnan? Tunay o peke? Dustin, ang hugis gansang seramikong hugasan ng brush ay walang duda tunay. Ano? Dustin, ang entablado ay para sa iyo. Ano, gusto mong umatras? Sige. Alam ko na. Vanessa, huwag mo akong pigilan. Ang isang tao ay tumutupad sa kanyang salita. Natalo ako, babayaran ko. Dustin, tandaan mo ito. Ikaw ay isang risk. Binibining Vanessa, ano ang kahulugan nito? So ang pamilya Reyes lang ang may mukha na dapat iligtas? Ako, ang pinuno ng pamilya De La Cruz, dapat lang hayaan Dustin na patuloy na tawagin ang sarili niya ng amo sa harap ko? Ginoong Lucas, nagkamali ka ng pagkaunawa. Walang modo ang Dustin. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Para ipakita ang aming katapatan.
Kukunin lang namin ang Chingruyan vase. Ang mga halamang gamot na kailangan ng Ginoong Lucas kasama ang mga antigo, malugod mong kunin lahat. Hayaan natin ang usapang ito matapos dito. Ano ang masasabi mo? Ang pamilya Reyes ay talagang mayaman at makapangyarihan gaya ng sinasabi. Sa ganong kaso, ako rin ay mag-uurong ng isang hakbang. Kukunin ko lang ang mga halamang gamot at ang maliit na kalderong tanso. Tungkol sa pagsampal ng Dustin sa sarili niya, pwede nating kalimutan iyon. Gayunpaman, kailangan pa rin niya tawagin ako ng amo. Ikaw? Sige, tatawagin kita niyan. Akala mo takot ako? Amo, masaya ka na. Tunay kang lalaking may salita. Tinutupad mo ang mga pangako mo. Humanga ako. Siyempre, ako. Ganito lang talaga ako. Magaling. Bata, huwag kang masyadong magmayabang. Ngayon talo ako. Sa susunod, siguradong ako ang mananalo. Huwag kang mag-alala pare. Lagi akong handa. Ginoong Lucas, ang pamilya Reyes ay hindi kailanman nagsasamantala sa iba. Ito ay 10 milyong piso. Ang pin ay ang huling 6 na numero ng card. Ituring mo itong aking pagbili sa mga antigong ito. Tungkol naman sa mga halamang gamot, sa loob ng 3 araw, ipapadala ko ang mga iyon sa iyong tirahan ng kumpleto. Nakakatawa nga. Masaya pala talaga akong mga pinantao. Ginoong Lucas, ang iyong tansong kaldero. Binibining Vanessa. Kung gayon, aalis na ako. Pare, aalis na ako. Talagang nagmamalaki na ang batang iyon. Nakakainis. Hindi ka talaga nag-iisip bago kumilos. Ngayon, kinilala mo ang isang kilalang talunan bilang iyong amo. Masaya ka na? Vanessa. Pero kung hindi mo nabanggit, nakalimutan ko na sana. Ang batang yun, nakita ko na siya ng ilang beses noon. Tuwing nakikita niya ako, hindi man lang siya maglakas loob na tumingin. Bakit ngayon parang ibang tao na siya? Tama. Ano ba yon kanina? Paano ka biglang nasaktan ng paa? Ako... Hindi ko lang matanggap na biglang tumaas ang presyo ng batang iyon. Akala ko itutulak ko ang upuan para lang guluhin siya ng kaunti. Pero sino ang mag-aakala parang puno ng tingga ang upuang iyon. Sinipa ako at parang tumama sa bakal. Muntik na akong mamatay. Parang puno ng tingga ang upuan? Napakabait ninyo po, Ginoo. Ang pinakakaraniwang upuan lang po ito na gawa sa teakwood na mayroon kami. Ngunit kayo po, Ginoo, ay isang master ng martial arts na nasa gitnang yugto ng transformasyon. Kaya bakit kapag sinipa ninyo ito parang naninigas na bakal ang pakiramdam? Ito. Kumusta na, Vanessa? Hindi mo rin ito maigalaw? Vanessa, ayos ka lang ba? Ito, Spiritual na enerhiya. Espiritual na enerhiya yon. spiritual na enerhiya. Chrysanthemum, mapait neutral. Gamot sa pagkahilo, pamamaga, at pananakit na dulot ng hangin. Parang lumalabas ang mga mata, nagluluha. Balat! Lucas! Lucas, para sa akin ba ang mga mansanas na may asukal na yan? Kaya sinasaulo mo na ba ang iyong mga aralin? Oo. Kung gayon, para sa'yo ang mga ito? Salamat, Lucas. Lucas, hindi ba't napagkasunduan natin na ang batang ito ay makakakain lamang ng mansanas na may asukal 1 beses sa 1 linggo? Hindi pa naman gaanong katagal, bakit mo naman siya binilhan ulit? Nanay, nakakatulong sa pagtunaw ang mga berry, nagpapawala ng pamumuo ng dugo, at nagpapalabas ng bulate. Pinakaangkop ang mga ito para kainin ng isang batang tulad ko. Ikaw na maliit na pilyo, nagmamagaling ka na ngayon sa iyong sariling ina. Mag-aral ka na ng iyong mga teksto. Makakakain ka pagkatapos mong matapos. Sige. Oo nga pala, Sofia. Ito ay para bayaran kita. Bayaran mo na. Sandali lang hindi pa naman gaanong katagal. Bukod pa riyan, magkakapamilya tayo. Itong kaunting pera, huwag mo nang pag-usapan ang pagbabayad sa akin. Kunin mo na lang. Sa lahat ng mga taon, ang dami ko nang nautang sa'yo at lagi mo akong inaalagaan. Kunin mo ang pera, bilhan mo ng masasarap na pagkain si Lily at bumili ka ng mga bagong damit para sa sarili mo, ng pampaganda. Pagbigyan mo naman ang sarili mo. Tumatanda na ako. Ano pa bang silbi ng pag-aayos? Anong ibig mong sabihin ng tumatanda? Sa muka at pangangatawan mong ganyan, pwede mong sabihing 18 ka at walang magdududa.
Ang kulit mo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi naman ito galing kay Chloe, di ba? Hindi pwede. Mahirap na mahirap ang buhay sa bahay. Hindi ko ito matatanggap. Hoy, pinaghirapan ko ang perang ito. Sa sarili ko. Sofia, maniwala ka sa akin, hindi na magtatagal. Bago bumalik sa dating ayos ang pamilya natin, mababawi pa natin ang dating karangalan natin. Lucas, huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Kung may mangyari man kailangan mong sabihin sa akin. Kung natatakot kang sabihin kay Chloe, ako na ang kausapin siya para sa'yo. Sofia, sa paningin mo, ganun ba ako kawalang kwenta? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nagbibiro lang ako. Oo nga pala Sofia, marami akong ginagawa nitong mga nakaraang araw, hindi masyadong makakapunta rito. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang tindahan. Kung napakabigat na, kumuha ka ng katulong. Mabigat? Alam mo naman tulad ko, ang tindahan nating ito, halos wala ng mga suki nitong mga araw na ito. Kung busy ka, asikasuhin mo na yon. Huwag mong alalahanin ang tindahan. Sige, kung ganon. Sofia, kunin mo itong maliit na espada na kahoy. Kung may manggulo ulit sa'yo, suntukin mo lang sila gamit ito. Hindi ba't karaniwang espada na kahoy lang ito na makikita mo kahit saan sa Antique Street? Ano ba ang silbi nito? Iba ito. Ito ang nakuha ni Chloe mula sa isang matandang pari ng tao. Naglalaman ito ng ortodoksong mahika ng 5 kulog. Kapag binigkas ang dasal, makakapagpaputok ito ng 3 beses. Gamitin ito ng may lubos na pag-iingat. Kung galing kay Chloe, tiyak na maganda ito. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Gaya ng inaasahan, ako ang pinuno ng pamilya De La Cruz. Kung ikukumpara sa sarili kong asawa, wala akong halaga. Huwag kang masyadong mag-alala, Sofia. Paghahanda lang ito. Naniniwala ako na pagkatapos ng gabi, malamang walang darating para manggulo. Mia, Lucas, nakabalik ka na? Mia, anong nangyari sa kapatid mo? Mukhang galit na galit siya. Huwag mo sabihin na inapi siya ni Ginoong Arturo. Hindi si Ginoong Arturo. Sino kung gayon? Sino pa ba kundi yung gago na si Victor? Si Victor na naman. Mahal, anong nangyari? Ang galit mo. Bibigyan kita ng 2 oras at pagkatapos ng 2 oras pumunta ka sa kwarto ko. Hoy, mahal. Hindi mo pa sinabi kung ano ang gagawin natin sa kwarto mo. Hindi ba't sinabi mo gusto mong mag-dual cultivate sa akin? Mahal tungkol sa bagay na ito. Ibig kong sabihin, Lucas, huwag mo akong papawalang respeto. hoy, teka, ikaw. Lucas, ginagawa ito ni Chloe para sa'yo, para sa ating pamilya. Kaya bakit hindi mo lang maging matapang ngayon? Sa totoo lang, pagdating dito, medyo matapang naman ako. Pero ngayon, hindi lang tama ang timing. Sa mga bagay na ganito, si Chloe ang nangunguna. Lalaki ka na, anong timing pa ang kailangan mo? Ako... kalimutan mo na. Bata ka pa lang, hindi mo maintindihan. Lucas. Oo nga pala, Mia, may impormasyon ka ba tungkol kay Victor? Impormasyon tungkol kay Victor? Tulad ng litrato o chart ng kapanganakan niya o ano? Si Victor ay isang malaking tao sa Yangzhou. Marami siyang titulo. Nasa online ang impormasyon niya. Hanapin mo na lang. Nagbabago talaga ang buhay dahil sa teknolohiya, ano? Sige, nakuha ko na. Lucas, para saan mo kailangan ang impormasyon niya? Para makaganti para kay Chloe. Lucas, huwag kang gumawa ng kalokohan, ha?
Hoy, Chloe? Hoy, Mia, Wala ka ba sa bahay? Bakit mo ako tinatawagan? may itatanong ako sa'yo. Pupunta ako sa kwarto mo ngayon. Hoy, teka, hindi. Gusto ko lang tanong, ano sa tingin mo gusto ni Lucas? Makita sa isang babae na suot sa pagtulog. Naku, Vanessa, paano ko malalaman ng ganong bagay? Ano ba ang pinagsasabi mo? Mia, huwag kang magkamali. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sige, sasabihin ko na. Wala talaga akong sleepwear na gusto ng mga lalaki. Pwedeng hiramin mo ako ng isang set? Vanessa, ikaw ba at Lucas ay alam mo na? Naku po, hayaan mo. Paano mo pwedeng suotin ang pajamas ko para sa ganoon? Tsaka, wala rin ako ng ganong klaseng sleepwear. Tama nga. Sige, ganito na lang. Lumabas ka ngayon at bumili para sa akin ng ilang set. Ako ang bumili. Sige, okay. Anong style ang gusto mo? Kahit lahat ng style. Formasyon ng 5 kulog, buksan ng 8 trigrams. Sige. Parang ang third level ng chi condensation cultivation ko ay masyadong mahina para maisagawa ang technique ng pagpigil ng 5 kulog. Kahit ang simpleng version ay halos naubos ang lakas ko. Victor, hindi pa kami nagkita ng harapan, pero ipapadala ko sa iyo ang unang gift mo ng medyo maaga. Enjoy. Sige. Tapos na ang oras. Bakit ang asawa ko ay mas eager kaysa sa akin? Pero hindi lang talaga ang tamang oras para sa dalawahang paglinang. Kung mawala ang focus ko ngayon, Hindi. Para sa isang lalaki na nabuhay ng daan-daang libong taon, kung wala ako kahit ganito lang self-control, ako ay magiging katatawanan. Paul, mas mabuting matawa kaysa mawalan ng kontrol. Sige. Mahal. Mahal, uminom ka ba? Maganda ba ako? Maganda ka. Bakit parang mga mata ng mabangis na hayop? Ang kanyang mga mata? Ito pa rin ba ang si Lucas na talunan? Lucas. Ikaw ngayon, Gino. Ano ba yun? Tigil mo yan, ngayon din. Tatay, kapatid, halika rito, bilis. Victor, ano yung nangyayari? Tatay, sinusubukan akong patayin ng espadang ito. Ano? Ano yung bagay na yan? Tigilan mo yan, ngayon din. Bilisan mo!
Anong ginagawa nyo dyan at nakatayo lang? Ang sinumang makabasag ng espadang yan, makakakuha ng $100 milyong. Sige, bilisan nyo. Victor, itong maliit na espada. Ano ang pinagmulan nito? Saan ito nanggaling? At bakit nito ako sinusubukang patayin? Wala akong ideya. Ito ay malamang na mahika ng immortal. Tatay, anong ibig mong sabihin? Mahika ng immortal ng Kunlun Mountain. Mahika ng immortal? Lucas, kunin mo na ako. Hindi ko kaya. Napakakaunti ng espiritual na enerhiya sa mundong mortal na ito. Kung sasayangin ko ang pagkakataong ito para sa dalawahang paglinang, baka hindi ko na maabot ang pagtatatag ng pundasyon. Pero sa ganitong sitwasyon, kung susuko ako ngayon, paano na lang ako makakapagpakita ng mukha dito sa bahay na ito? Lucas, bakit ka tumigil? Huwag mong sabihin hindi mo ulit kaya tulad ng dati? Hoy, imposible. Imposibleng mangyari niyan. Ipikit mo lang ang iyong mga mata para sa akin. Linisin ang isip, patatagin ang espiritu. Wisit, muntik na akong mawalan ng lahat. Ako nga. Ang mga babae ay pabagal lang sa paglinang ng ako mismo. Ang gabi na ganito ay tamang-tama para sa paglinang. Kunlun immortal na walang kwenta. Tol, kunin mo ang espada ko. Nakuha ko? Gusto mo akong patayin? Tingnan natin kung meron kang kakayahan. Victor, Anak. Anak Victor. Victor, gising na! Anak, gising na! Tumawag ng ambulansya! Ambulansya! Anak! Anak! Lucas, oras na para bumangon. Ikaw pala, maliit na bata. Lucas, bumangon ka na ngayon. Tinatawag ka ni Chloe. Oras na para bumangon at kumain. Chloe, alin na asawa? Siyempre, si Chloe. Huwag mong sabihin sa akin na may iba ka pang asawa. Kailan nagising si Chloe? Wala akong ideya. Pagkatapos magmeditasyon buong gabi, pagod na pagod ako kaya nakatulog ako. Tuluyan akong nakatulog pagkatapos nun. Ang asawa ko hindi naman siguro may ginawa habang tulog ako, ano? Wala na si Lucas. Nani, gising na si Lucas. Mabait na bata, kain na. Lucas, halika na at kumain. Magandang umaga po, Ginoo. Ako po ang bagong mayordomo. Ako si Carson. Carson na lang po. Hoy, ano nang nangyari kay Mayordomo Wu? Tinanggal ko si Wu Xingui. Tinanggal mo? Magandang desisyon yan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang matandang buhong na yun. Sofia, tapos na akong kumain. Mauna na ako sa kumpanya. Sige, mauna ka na tungkol sa trabaho. Huwag mong pabigain ang sarili mo. Paalam, Chloe. Paalam, Lily. Hoy, May iba ka pa bang sasabihin? wala naman. Ano ba ang nangyayari? Magkasama tayong natulog sa iisang kama kagabi. Bakit ngayon parang estranghero na lang tayo? Ganito ba ang mga asawa sa mundo ng mga mortal? Lucas, nagalit na naman ba kay Chloe ang ginawa mo? Hindi naman. Okay na okay kami. Hindi ako naniniwala dyan. Kung wala kang ginawa, bakit siya ganun ang ugali?
Sofia, mali ang pagkakaintindi mo. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Mia. Wala akong alam. Hoy, ikaw na maliit. Hindi ba't ikaw ang nag-udyok sa akin kahapon na maging matapang daw ako? Tapos na akong kumain, kayo na lang dito, mag-e-ensayo na ako. Paalam. Anong reaksyon niya kabaligtaran ng kapatid niya? Lucas, narinig ko na ipinakilala ka raw ni Chloe sa ilang dalaga para magkaanak ka. Totoo ba yan? Kaya pala nung sinabi mo kahapon na may ginagawa ka, ito ba yun? May katotohanan naman, pero Lucas, kailangan kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Ginagawa ito ni Chloe para sa pamilya De La Cruz, para sa mas malaking kapakanan, at ikaw bilang anak ng pamilya De La Cruz, hindi mo pwedeng tratuhin ng ganun si Chloe. Naiintindihan mo ba? huwag kang mag-alala, Sofia. Tinanggihan ko sila. Agad-agad? Hindi ako ganong klaseng lalaki. Ganun dapat. Oo, nanay, hindi ganon si Lucas. Ay, ang kulit-kulit mo, nakikinig ka sa usapan ng mga matatanda. Lucas, Sofia, tingnan ninyo ito. Anong nagmamadali? Headline news ngayong araw, pinagpapatay ang pamilya Santos ng isang misteryosong tao. Malubha ang sugat ni Victor, hindi pa alam ang kalagayan niya. Sino yon? Sino ang nagtapon? Tatay, napakakahina-hinala ng buong pangyayaring ito. Sa tingin ko, malamang na may kumukontra ng sadya bago pa man ang dakilang paligsahan ng pamilya sa ating pamilyang Santos. Imbestigahan ito. Gusto ko ng mga sagot. Opo, tatay. Patayin sila. Victor? Patayin sila. Victor. Victor, ako ito, si tatay. Ako ito. Tatay, sabihin mo sa akin, ngayon din, sino iyon? Sino ang may gawa nito? Victor, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para malaman. Sa ngayon, ang numero 1 trabaho mo ay ang gumaling. Yung espada. Nasaan ang espada? Nasaan yon? Dalhin mo sa akin ang espada. Victor, tiningnan ko na ito. Isa lamang itong ordinaryong espada na kahoy. Ang estilo nito ang pinakasikat sa pamilihan ng mga Antigo. Ang pamilihan ng mga Antigo. Ang mga Foster? Ang mga Foster? Imposible. Bagaman karamihan sa pamilihan ng mga Antigo ay pag-aari ng mga Foster, hindi naman sila kailanman nagkaroon ng hidwaan sa ating pamilya. Bukod pa riyan, ang pakikitungo sa atin ni Ginoong Arturo ay laging naging... Tatay, makinig ka sa akin. Sa ngayon, ang ating impluensya ng pamilya ay lumalago. At nakapasok na ako sa maagang yugto ng core. Posibleng nakikita tayo ng matandang slayang yon na si Arturo bilang isang malaking banta. At bukod kay Arturo, sino pa ang may kakayahang magkaroon ng koneksyon sa bundok Kunlun? Lolo, ang paa ng silyang ito? May espiritual na enerhiya ba talaga ito? Wala akong nararamdaman. Kung totoo ang sinasabi mo, dapat na wala na ang anumang espiritual na enerhiya ngayon. Totoo yun, talagang totoo yun. Kung hindi ka maniniwala sa akin, maniwala ka naman kay Vanessa. Totoo ang bawat salita. Noon mismo, parang 1 tonelada ang bigat ng silyang ito. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko pero hindi ito gumalaw kahit 1 pulgada. Pagkatapos, may lumabas na puwersa mula sa silya na para bang espiritual na enerhiya at itinulak ako pabalik. Ito ay nagpapaalala sa akin sa iyong lolo sa tuhod. Noong mga nakaraang taon, dinala niya ang lihim na tomo ng Kunlun. Ang ibig mong sabihin, ang mahalagang mana ng aming pamilya, Reyes. Tama, nakatala dito ang ilang mahika ng immortal mula sa Kunlun. Ang isang teknik ay tinatawag na teknik ng pagpigil ng mystikal na aura. Ang epekto nito ay eksaktong katulad ng inyong inilarawan. Sandali, mahika ng immortal. Pero wala namang anumang talento sa martial arts si Lucas. Paano niya malalaman ang mahika ng immortal? Lolo, sa palagay mo ba ay itinatago lang ni Lucas ang kanyang tunay na kapangyarihan sa lahat ng panahong ito? Ayon sa tumo, ang mahika ng immortal na ito ay maaari lamang gawin ng isang tagapagsanay na nasa antas ng pagtatatag ng pundasyon. Ang pag-akyat mula Grandmaster patungo sa pagtatatag ng pundasyon ay nangangailangan ng hindi bababa sa 200 taon. Pero ang batang De La Cruz na iyon ay 30 taong gulang lamang. Ang ideya na itinatago niya ang kanyang kapangyarihan, hindi ito makatuwiran. Paano mo naman ipapaliwanag ang paa ng silyang ito, ha? Paano kayang makakamit ni Lucas ng epektong kapareho ng mahika ng immortal?
Narinig niyo na ba ang nangyari kay Victor kagabi? Siyempre naman, narinig ko na. Usap-usapan ngayon sa buong bayan, si Victor mula sa pamilya Santos, ang yabang na yabang ng tarantadong yon, sobra na talaga. Sa wakas, nagbunga ang kasamaan niya. Swerte niya. Lolos, bakit mo ba binabanggit to ngayon? May hinala ka ba? Dumalaw sa akin si Victor kahapon. Nagkataon na nakasalubong niya ang manugang ng pamilya de la Cruz at ang kapal ng muka, hayagang ininsulto niya ito. Nagkagulo pa nga sila. Pagkatapos ng gabing iyon, si Victor ay umuwi at naranasan ng pagpatay gamit ang lumilipad na espada. Ah, ganun ba? Kaya si Chloe ang eksperto sa pagtatatag ng pundasyon. Ang mga kakayahan ni Lucas ay tiyak na nanggaling sa kanya. Mag-isip ka muna bago magsalita, bata. Gamitin mo naman ang utak mo. Dustin, tumigil ka nga. Makinig ka na lang kay Lolo. Pero alam mo ba, hindi ka naman ganun kalayo sa katotohanan. Sa parehong araw, dalawang pangyayari ng mahika ng immortal, parehong may koneksyon sa pamilya de la Cruz. Hindi yan isang simpleng pagkakataon lang. Lolo, sinasabi mo bang ang mga De La Cruz ay mayroong malakas na backer? Pero kung tutuusin ang kalagayan ng mga De La Cruz ngayon, paano sila nakakonekta sa isang taong napakalakas? Oo nga. Paano kung ang taong yon ay isa palang miyembro ng pamilya de la Cruz? Miyembro ng pamilya De La Cruz? Pero ang natitirang De La Cruz ay si Lucas lang, di ba? Hindi ako yon, sumpa ako hindi ako yon. Lucas, alam kong hindi ikaw. Nandito lang ako para sabihin sa'yo ang balita. Magandang balita yan. Mia, seryoso ka ba? Sino kaya ang may lakas ng loob na patayin si Victor? Totoo talaga yan at hindi nga tawang gumawa espesada. Espesada? At ito ay isang kasing laki ng palad, maliit na espada na kahoy. Sabi nila, yung maliit na espada na kahoy ay hindi naman kontrolado ng sinuman. Lumilipad-lipad ito sa hangin, kumikinang ng gintong liwanag at habol ng habol kay Victor. Ang 12 pinakamagaling na mandirigma mula sa pamilya Santos ay nagtulong-tulong pero wala ni isa sa kanila ang nakapigil dito. Ang maliit na espada na kahoy ayon, sabay-sabay silang napulbos. Tapos na ang laban. Sa huling atake, halos mawala ang kalahati ng buhay ni Victor. Ang galing talaga. Lucas, kahapon ikaw. Ha? Alam mo, tapos na ako kumain eh. Medyo pagod ako. Matutulog na ulit ako. Sofia, kayo na lang mag-enjoy sa pagkain. Hoy, hala, hindi. Hoy, sandali ka. Hindi pa ako tapos magsalita. Kung malalaman nila ang tungkol dito na ako ang gumawa, mahihirapan akong magpaliwanag. Ang pagkakakilanlan ko ay baka mabunyag pa. Masyado pang mababa ang antas ng paglinang ko ngayon. Hindi dapat ako masyadong magpaakit ng pansin. Dapat kong pagtuunan muna ng pansin ang pagpapabuti ng paglinang ko. Kahit man lang hanggang sa maabot ko ang pagtatatag ng pundasyon. Ang kataas-taasang teknik ng mistikal na langit ay kilala sa bilis ng paglinang nito, pero pagkatapos maabot ang ika-4 na antas ng pagpapalakas ng chi, halatang bumagal na ang bilis. Mukhang kailangan ko pa ring uminom ng pildoras ng pagpapalakas ng chi para bumilis ang lahat. Sana naman si Binibining Vanessa ay madaling maipadala sa akin ang mga halamang gamot sa lalong madaling panahon. Sino yan? Ako to. Ang asawa ko ayaw pa ring tumigil, ano? Kung araw-araw na lang ganito, sinong lalaki ang makakatiis? Parang gusto niyang sirain ang espiritual na focus ng ako mismo. Mahal, late na, gising ka pa? Sumama ka sa akin sa baba. Kailangan kong makausap ka. Ano yon? Umupo ka. Oh, sige na. Tignan mo, tayo ay matagal na mag-asawa. Sabihin mo lang ang iniisip mo. Pinaparanas mo sa akin kaunting takot. Alam mo, nasa loob ng 1 buwan, ang 5 taong dakilang paligsahan ng pamilya. Tama. Alam ko. Lucas, 5 taon na tayong mag-asawa. Masasabi mong tayo ay matagal na mag-asawa. Pero alam nating dalawa ang katotohanan. Tayo ay halos wala na sa magkakilala sa isa't isa. Pero ngayon,
Diretso na ako. Sige, Gusto ko sumali sa dakilang paligsahan ng pamilya. at ano pa? Hindi ka nagulat? Wow. Gusto mo akong sumali sa dakilang paligsahan ng pamilya pero alam mo ba, talunan ako. Ikaw ba ay... Hindi na. Diretso ko na lang sasabihin. Gusto kong ilipat ang paglinang ng martial arts ko sa'yo. Ha? Ibigay mo sa akin ang iyong cultivation. Tama. Gitnang yugto ng transformasyon, hindi ito pinakamataas, ngunit sa lahat ng mas batang henerasyon mula sa mga piling pamilya, nasa top 5 ka pa rin. Kung magsasanay ka lang ng husto sa boxing ng Pamilya De La Cruz sa buwang ito, maaabot mo ang top 10. Pagkatapos, ang Pamilya De La Cruz ay mananatiling isa sa 4 na dakilang pamilya. Ewan, paano kung hindi ako umabot? Hindi ba magiging walang saysay ang lahat ng pagsisikap mo? Kung ganon, bakit hindi ikaw na lang ang lumaban? Hindi ba mas maganda iyon? Ikaw ang nag-iisang dugo ng Pamilya De La Cruz. Tanging ikaw na lumalaban ang magpapatanggap sa mga tao. Kahit na hindi ka umabot sa top 10, may pagkakataon pa rin para makabawi. Ngunit kung ako isang dayuhan ang lalaban, anuman ang mangyari, sa loob ng 1 taon, ang Pamilya De La Cruz ay mapapawi sa mapa. Naiintindihan mo na ba? Naiintindihan ko. Sige. Gagawin ko? Sandali. Ano ang sinabi mo? Pumapayag ka? O, ano ang problema? Ikaw, pumayag ka ng gano'n na lang. Sigurado ka? Ngayon, ang Pamilya De La Cruz ay lumalaban para mabuhay. Ikaw, isang dayuhan, ay handang magsakripisyo ng ganito para sa amin. Kung ako, bilang pinuno ng Pamilya De La Cruz, ay matatakot na parang pagong, anong klaseng lalaki ako? Meron akong maliit na mungkahi. Paano kung ako muna ang magsanay? At sa araw ng paligsahan, saka mo ibigay sa akin ang iyong cultivation? Ano sa tingin mo? Iyon din ang iniisip ko. Ayos, mukhang pareho tayo ng iniisip. Hindi. Hindi eksakto. Ano ang ibig mong sabihin? Ang dahilan kung bakit gusto kong ibigay sa iyo ang aking cultivation sa loob ng 1 buwan ay dahil gusto kong magbuntis ng iyong anak sa loob ng buwan na ito. Ay, matapos ilipat ang aking paglinang, kailangan kong palakasin ang aking prinsipal na yen. Sa loob ng 3 taon, hindi ako maaaring makipagtalik pero pwede akong magpahinga at protektahan ang pagbubuntis. Kaya, Talagang hindi. bakit hindi? Ito ay para samantalahin ang pagkakataon para sa dalawahang paglinang, kaya maaari na tayong umabot sa pagtatatag ng pundasyon ng isang bagsakan. Lucas, Binigyan kita ng pagpipilian, pinili mo ako. tungkol sa bagay na ito ang iniisip ko. Tingnan mo, ngayong buwan, kailangan kong sanayin ang aking boxing, di ba? Pero yung ganoong aktibidad, talagang nakakapagod yan para sa isang lalaki. Kung masyado tayong madalas, hindi kakayanin ng katawan ko. Paano kung hindi pa rin magaling ang boxing ko at hindi pa tayo nakakapag... Alam mo na, hindi ba talo na tayo lahat? Pangako ko, kapag gamay ko na ang boxing ko, bago ang malaking kompetisyon, maglalaan ako ng 3 araw. Gagawin natin yon ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 araw at gabi. Masaya ka na dyan, di ba? Lucas, nababaliw ka ba? Anong ibig mong sabihin ng masaya? Parang sinasabi mo na desperado akong makasama ka. Wag na, ayaw ko nang kausapin ka. Tapos na usapan. Kaya Mia, ano sa palagay mo? Kumusta ang boxing ko? Ang galing-galing mo, Lucas. Isang beses ko lang ipinakita sa'yo at nagawa mo na agad ng napakahusay. Siguro nag-practice ka ng palihim, di ba? Ito, maganda na ba yun sa'yo? Halatang sinusubukan kong magpakatanga. Ginoo, may bisita po kayo. Sino yon? Si Binibining Vanessa Reyes ng Pamilya Reyes. Sabi niya, narito siya para maghatid ng mga halamang gamot sa inyo. Vanessa, kailan ka pa nakipag-ugnayan sa panganay na anak ng pamilyang Reyes at siya mismo ang nagdala ng mga halamang gamot para sa'yo? Anong halamang gamot? Oo. Bakit naman pupunta pa rito si Vanessa para magdala ng halamang gamot sa akin? Paano ko malalaman? Ikaw ang tinatanong ko, Lucas. Gets ko na. Malamang ang problema ay sa upuang iyon.
Baka nga iniugnay niya iyon sa espada na kahoy, kaya sinusubok ako ni Vanessa. Pero kahit anong mangyari, hindi nila mahuhulaan na ako ay isang immortal na nagmula sa ang kaharian ng mga immortal. Hayaan na lang natin silang maghula. Lucas, ano ang iniisip mo? Wala. Carson, sabihin mo kay Binibining Vanessa na masama ang pakiramdam ko at hindi ako makabangon. Tanggapin mo ang mga halamang gamot at pasalamatan mo siya para sa akin. Opo, Ginoo. Pinaalis mo lang siya? Si Vanessa iyon, ang panganay na anak ng pamilyang Reyes. Kahit ang ate ko ay kailangang magpakita ng respeto sa kanya. Alam ko ng eksakto kung sino siya. Eh bakit mo siya pinalampas? Kalaban ko siya sa isang buwan. Kalaban? Huwag kang mag-alala, Mia. Pagdating ng panahon, gagamitin ko ang boxing na itinuro mo para talunin siya. Ayos. Lucas, siguro hindi dapat kita pinuri kanina. Sige. Mag-ensayo na lang tayo. Panahon na, dakilang perpeksyon. Ang susunod ay ang magsama sa aking asawa sa pangalan lamang at kumpletuhin ang aking pagtatatag ng pundasyon. Lucas, Tamang-tama ang oras. Mahal, tamang-tama ang pagdating mo. Tuloy ka. naaalala mo ba kung anong araw ang 3 araw mula ngayon? Naalala ko. 3 araw mula ngayon ang dakilang paligsahan ng pamilya. Doon ko ibabalik ang karangalan para sa pamilya de la Cruz. Mabuti naman at naalala mo. Umakyat ka sa kama. Sige, Ikaw, ano ang ginagawa mo? hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na umakyat sa kama? Sabi ko umakyat ka sa kama, bakit ka naguhubad? Paano ako aakyat sa kama kung hindi ako maghuhubad? Nang sabihin kong umakyat ka sa kama, ang ibig kong sabihin ay turuan kita ng isang pamamaraan ng paglinang. Paglipat ng kapangyarihan. Ano sa palagay mo ito? Akala ko ito ay, hi. Lucas, ikaw ang pumayag sa bagay na ito. Ngayon, itutuloy mo ito, gustuhin mo man o hindi. Gusto ko, syempre gusto ko. Pero, mahal, paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan ako ng dalawahang paglinang na makakamit din ang layunin ng paglipat ng kapangyarihan at mas epektibo pa? Gusto mo bang subukan ito? Sinasabi mo, may parang ka rin? At mas epektibo pa? Tama. Sige nga, sabihin mo nga ano iyon. Yin at Yang ay nagyakapan. Ang enerhiya ay sumanib sa Yin at Yang. Ang dalawahang paglinang ay lumampas sa lahat ng hangganan. Magkasama tayong nagpapatunay sa sansinukob. Ano ang nangyayari sa akin? Ang pakiramdam na ito muli. Ito ay napakakaiba, hindi ko ito mapigilan. Lucas, dati ikaw talaga ang ayaw. Bakit ngayon ikaw ang namimisyo sa akin? Mali ka. Mali ako? Hindi dahil ayaw kong makisiping sa iyo, mahal. Kundi ayaw kong gamitin ang tinatawag na pagpapatuloy ng lahi bilang dahilan para makisiping sa iyo, mahal. Ikaw si Chloe, ikaw ang aking asawa. Hindi isang kasangkapan para sa pamilya de la Cruz. Mia, Lily, ang ganda-ganda mo ngayon. sabi ni nanay, pupunta tayo sa upang kumatawan sa pamilya de la Cruz sa paligsahan. Kaya kailangan nating magbihis ng maayos. Anak ka, sipag mo talagang magtrabaho. Ngayon na ang dakilang paligsahan ng pamilya at hindi ka man lang nagbibigay ng pahinga sa sarili mo. Sa paligsahang ito, hindi lang ang ate ko ang hindi makakalahok, kundi si Victor, ang gago, ay gumaling na rin ng maayos. Kaya syempre kailangan kong magsumikap ng masigit pa para kahit papaano ay hindi ako mapahiya ang ate ko. Pag-usapan natin si Chloe, tatanungin sana kita tungkol sa kanya. Kasama niya si Lucas sa paglilipat ng kapangyarihan sa loob ng 3 araw at hindi pa rin lumalabas. Sabihin mo sa akin wala namang problema, di ba? Sa tingin ko wala, palaging maingat ang ate ko. Alam niya ang ginagawa niya. Siguro ang pamamaraan ay masyadong komplikado lang. Sana ay maayos ang lahat. Kung hindi, ano ito? Ito ang kwarto ni Lucas. Tingnan mo, isang phoenix! Isang phoenix!
Ang ganda ng Phoenix! Lucas? Anong nangyayari? Mahal, ito ang sinasabi ko. Ang teknik ng dalawahang paglinang. Paano mo yun nagawa? Mahal, ang damit mo. Sa core stage, kaya mo nang gumamit ng telekinesis. Alam mo yan, di ba mahal? Ang core stage? Ibig mong sabihin, naabot mo na ang core stage? Hindi lang ako, ikaw rin mahal. Nandyan ang mga damit ko. Pwede bang kunin mo para sa akin, mahal? Ako ba nananaginip? Ito ay totoo. Lucas, sabihin mo sa akin agad, ito ay totoo. Ito ay talagang totoo. Mula ngayon, ang pamilya De La Cruz hindi lang ang asawa ko, kundi pati ako si Lucas. Ginong Arturo, tingnan mo, tanghali na, pero ang pamilya De La Cruz ay wala pa ring dumadating. Sa tingin ko, malamang hindi na sila darating. Vanessa, talaga bang hindi darating ang batang iyon? Ginoong Lim, ano sa palagay mo? Mabuti na rin iyon, gayunpaman, ngayong araw ay siguradong matatanggal ang pamilya De La Cruz sa 4 na dakilang pamilya. Kung hindi sila darating, makakatipid tayo ng maraming abala. Gagamitin na lang natin ang dakilang paligsahan ng pamilya upang muling kumpirmahin ang 4 na dakilang pamilya, ganoon lang. Mukhang ito ang kagustuhan ng nakararami. Ginong Arturo, bakit hindi mo na lang ipahayag ang pagsisimula ng dakilang paligsahan ng pamilya? Mga kasama, tanghali na ngayon. Ipinahahayag ko ang 5 taunang dakilang paligsahan ng pamilya ay opisyal ng magbubukas. Sandali. Si Lucas, pinuno ng pamilya De La Cruz kasama ang aking buong angkan ay bumabati sa ating mga kapwa manlalakbay. Ang batang lalaki ng pamilyang De La Cruz, paano siya parang ibang tao na talaga? Dapat ay nagkaroon siya ng pagsasanay. Teka, hindi, parang wala siyang pagsasanay kahit kaunti. Naiintindihan ko na. Kaya sa huli, hindi pa rin niya nagawa ang magpasya. Sayang. Ang lalaking iyon ay narito na sa wakas. Paggalang sa pinuno ng pamilya De La Cruz at sa lahat ng narito. Mangyaring maupo po kayo. Bata, akala ko sigurado kang hindi magkakaroon ng lakas ng loob na humarap. Kapatid, ano ang tinawag mo sa akin? Boss, Uy, maha. Ang pinuno ng pamilya Lim, Ning Fenghua. Marami ka bang alam tungkol sa kanya? Hindi ko talaga siya naaalala. Ning Fenghua ay nagkasakit ng malubhas 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos noon ang mga Ning ay naging napakatahimik. Sila ay nananatiling mag-isa. Bakit? Wala, nagtataka lang, ganun lang. Kay interesante, mukhang ngayong araw ay maaaring hindi masyadong nakakabagot pagkatapos ng lahat. Ngayong narito na ang lahat ng piling pamilya, ipinahahayag ko ang pagsisimula ng dakilang paligsahan ng pamilya. Ang pamilya De La Cruz laban sa pamilya Santos. Magaling. naku, ang pamilya De La Cruz ay napakamalas, kalaban nila si Victor, ang batang yan. Si Victor ng pamilya Santos ang lalaban. Subukan natin ulit. Pinuno ng pamilya De La Cruz. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na tumugon sa hamon? Ang iyong hangal na asawa
O kaya naman ang iyong magandang hipag, paano kung pagsabayin natin silang dalawa? Gusto kong maranasan ang pagsasamang tatlo. Napakabastos nitong si Victor. Sinusubukan nila tayong galitin. Huwag tayong padala. Unang laban pa lang ito. Para maging ligtas, dapat tipirin natin ang lakas para sa susunod na laban. Hindi natin pwedeng isuko ang unang laban. Mahal, mula ngayon, ang asawa mo na ang mangunguna. Pero wala kang tunay na karanasan sa laban. Baka ako na lang ang lumaban. Tama, Lucas, nasa pangunahing yugto ka pa lang. Ito, Hala, sige na. Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko, galing lang sa malaking sugat si Victor. Nagpapalakas lang ng loob yan. Kaya ko namang makipagtagisan sa kanya. Subukan natin ulit. Bakit siya? Naglipat pa rin ba ng kapangyarihan si Chloe sa kanya? Pero bakit hindi ko man lang madama ang antas ng kanyang pagsasanay? Mukhang si Chloe nga ang naglipat ng kanyang lakas sa iyo, pero bata ka pa rin. Para sa isang tulad mong bata, ang mag-aksaya ng sariling dakilang talino. Ang tanga talaga. Ikaw, talagang nakakalimot ka kapag gumaling na ang sugat. Gusto mo talaga ng gulo. Mga Ginoo, solusyonan natin ito sa suntukan. Ang paligsahang ito ay para sa kompetisyon. Kaya malaman kung kailan hihinto. Kung alam mong talo ka na, sumuko ka na lang, bawal ang pagpatay. Ang lalabag ay matatanggal sa dakilang paligsahan ng pamilya. Malinaw ba? Malinaw. sige Lucas. Sige, Lucas. Sige, Lucas. Ang laban ay magsisimula na. Chloe, bibigyan kita ng huling pagkakataon para maging babae ko. Ngayon, maaari kong patawarin ang batang ito. Yay! Nanalo si Lucas! Ang galing ni Lucas! Aking anak, Victor. Hindi ba dapat pantay lang ang laban? Ang galing talaga ni Lucas. Mukhang si Victor seryoso pa rin ang pinsala. Ito, paano nangyari ito, Za? Si Victor ay isang core master. Paano siya napalipad ng isang palmo lang ni Lucas? La de periene di Satestress. Ang bilis niya. Ni hindi ko nga nakita ng malinaw. Imposible. Tama kaya ang hinala ko? Yung 200 taong gulang na ninuno ng pamilya de la Cruz ay bumalik na? Grabe ang amo ko. Grabe, sobrang grabe. Vanessa, nakita mo ba yon? Ni anino ng amo ko, hindi ko nakita. At si Victor, napalipad ka agad. Teka, ang suntok na yon ay tiyak na lampas na sa antas ng gitnang yugto ng transformasyon. Chloe, nanalo si Lucas. Isang suntok lang at tinalo niya si Victor. Ang galing na iligtas ang pamilya de la Cruz. Kaya mahal, kontento ka na ba ngayon? Lucas, mamamatay ka. Tigil. Huwag kang makahadlang. Ipaghihiganti ko ang aking anak. Ginoong Santos, nawalan lang ng malay ang iyong anak. Hindi lumabag si Lucas sa anumang patakaran. Ngunit ikaw ay humihingi ng paghihiganti at sumugod sa entablado para pumatay. May lakas ka bang bastusin ako? Ang suntok na iyon ni Lucas ay maliwanag na isang pataksil na atake. Eksakto. Ang batang yon ay talagang pataksil na inatake siya. Kung hindi, paano kayang matalo ng isang mandirigmang nasa gitnang yugto ng transformasyon ang aking anak na nasa antas ng maagang yugto ng core? Ginoong Santos, ang nangyari kanina ay nakita ng lahat. Maliwanag na ang iyong anak ay naging pabaya at mayabang. Paano mo masasabing pataksil na atake iyon? Ginong Arturo, salamat sa iyong pagiging patas. Ngunit ako ay isang lalaking laging prangka at matapat. Hindi ko matiis ang mapagbintangan. Yamang ang pamilya Santos ay nag-iisip na nanalo lang ako sa pamamagitan ng pataksil na atake at gustong hamunin ako. Ibibigay ko sa kanila ang pagkakataong iyon. May lakas ng loob ka, bata. O Arturo, narinig mo siya. Siya mismo ang gumagawa ng sariling hukay niya. Huwag kang makialam. Kung pipigilan mo ako ulit, hindi mo ako dapat sisihin kung lalabanan kita.
Lucas, kahit na naabot mo na ang maagang yugto ng core, ang karanasan mo sa labanan ay malayong hindi katulad ng matanda. Nawawala sa isip mo? Huwag kang mag-alala, mahal. Alam ko ang ginagawa ko. Ano ang nagpapalakas ng loob mo? Makinig ka lang sa akin. Ikaw, Lucas, sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ang laban sa Ginoong Santos? Talaga? Ang labanan ay magsisimula ngayon. Ang buhay mo ay akin. Bata, ang tatay mo ay tulog. Sa pagkakataon nito, hindi mo na ako maaring akusahan ng ambush, di ba? Ito, Walang paraan na nasa gitnang yugto ng transformasyon ka. Talagang hindi. Ikaw, ano ba talaga ang tunay mong antas? Lucas ay nasa maagang yugto ng core. Walang paraan na Lucas ay maagang yugto ng core. Hindi ba siya isang talunan nun? Tama. Lucas, ikaw ba talaga isang tagapagsanay sa maagang yugto ng core? Halos Ito ay nagpapalito sa akin lalo pa. Kahit na ang asawa mo ginamit ang teknik ng mistikal na paglipat para ilipat ang kapangyarihan sa iyo, ang pinakamataas na maaabot mo ay gitnang yugto ng transformasyon lamang. Kaya paano ba nakuha mo kapangyarihan sa maagang yugto ng core? sa totoo lang, Ginoong Arturo, kami dalawa. Ginamit ang teknik ng dalawahang paglinang, ang sinaunang teknik ng pamilya de la Cruz. Kaya, hindi lamang si Lucas ay may kapangyarihan sa antas ng core, pati ako ay nakapagtagumpay sa maagang yugto ng core. anong klaseng teknik ba? Grabe. Hindi ka panipaniwala, ang pamilya de la Cruz ay magiging makapangyarihan. Ang mga de la Cruz ay meron ng teknik na ganito kalakas. Ito ay isang sikretong teknik ng pamilya. Hindi ko alam ito hanggang ngayon. Tama na. Ayoko na sa mga kalokohan. kasamang tagapagsanay. Nagpakita ka na, ha? Kasamang tagapagsanay. Bakit mo tinatawag ang Ginoong Lim na? Arturo, ito ang dahilan. Isang immortal na tagapagsanay. Ikaw ay isang immortal na tagapagsanay? Wapay limba na jawabay kang tantay na sayo. Isang immortal na tagapagsanay? Teka, Ginoong Lim, mas bata ka ng husto sa akin. Nakita kitang lumaki. Paano ka naging isang immortal na tagapagsanay? Siyempre, sinapian siya. Sinapian? Ang totoong Ning Fenghua ay malamang namatay 10 taon na ang nakalipas. Dapat siya ay isang masamang tagapagsanay. Ang gaganda ng salita mo, kapwa tagapagsanay. Pero hindi ba't ikaw rin ay isang nagsasapian? Ikaw rin ba? Mahal, lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan, hindi ko siya sinapian. Kaya pala biglang nagbago ang ugali mo. Kaya ikaw pala, isang masamang tagapagsanay, ang pumatay kay Lucas at ang humalili sa kanyang katawan. Mali ang pagkakaintindi mo. Talagang hindi ako isang masamang tagapagsanay. Nagkaroon ako ng banal na paggising. Banal na paggising? Nakita ko ang mga hiwaga ng nakaraang buhay ko sa isang iglap at nagising sa banal na karunungan. Kaya oo, ang aking pagkatao ay maaaring nagbago ng kaunti. Pero ako pa rin ito. Ako pa rin si Lucas. Talaga? Siyempre, ang pagsasapian ay ang pag-iwan sa sarili mong katawan upang sakupin ang katawan ng iba. Hindi iyon ang ginawa ko. Tama na. Nagkaroon ka man ng banal na paggising o nagsapian, sa paningin ko walang pinagkaiba sa akin. Sa huli, Kayong lahat dito ay magiging pagkain para sa aking watawat ng libong kaluluwa. Lolo, anong gagawin natin? Hindi naman tayo lahat mamamatay. Hindi. Ang bundok Kunlun ay may mahigpit na tuntunin para sa mga tagapagsanay. Mahigpit silang ipinagbabawal na manakit ng mga mortal, lalo na sa mga tagapagsanay na tulad natin. Kung hindi, sila ay mahihirapan sa malupit na parusa mula sa Kunlun. Arturo,
Sa tingin ko, ang mga dekada na ginugol mo sa pagkain ay naging ganap na pag-aaksaya. Kung hindi ako noon nasa listahan ng mga hinahanap, bakit pa kaya ako magtatago sa isang maliit na pamilya tulad ng mga Nelson sa loob ng mahigit 10 taon? Immortal, maaari ka bang tumulong muli? Maaari mo bang iligtas ang tatay ko at si Victor? Ginoong Santos, ang iyong pamilyang Santos ay nakipagsabwatan sa isang masamang tagapagsanay. Ikaw, Gago, akala mo ba talaga nagpapakawang gawa ako? Kaya ikaw pala ang nagpagaling kay Victor, kaya pala siya ay mabilis na gumaling. Kung hindi ko sinusubukang akitin ang isang kapwa tagapagsanay, bakit ko pa isa sa panganib ang paglantad para pagalingin siya? Buti na lang, nagtagumpay ang pagsusugal. Sa tulong ng pangunahing espiritu ng kapwa tagapagsanay na iyon, kaya ko nang tumuntong sa antas ng ginintuang kore. Pagkatapos, magbabago ang sitwasyon. Babalik ako sa kunlun at maghihiganti. Ha ha ha. Lucas, sabi mo ikaw ay pinagkalooban ng kaliwanagan ng langit. Ibig bang sabihin tagapagsanay ka? oo. Lucas, ibig kong sabihin, nakakatandang Lucas, ano na ba ang iyong kasalukuyang antas ng paglinang? Oo amo, ikaw lang ang tanging makakapagligtas sa amin. Ang antas ng aking paglinang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo tungkol dito. Ang antas ng kanyang paglinang ay nasa maagang yugto ng pagtatatag ng pundasyon at ako ay nasa tuktok. Tama ba ako, kapwa tagapagsanay na Lucas? Tama ka. Pareho silang nasa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Dapat may laban naman siya, di ba? Bata, akala mo ba ang mga antas namin na mga tagapagsanay ay kapareho ng sa mga martial artist na tulad mo? Ang maagang yugto at ang tuktok, paano pa sila maglalaban? Sasabihin ko sa iyo, ang agwat sa pagitan ng maagang yugto ng pagtatatag ng pundasyon at ng tuktok ng pagtatatag ng pundasyon ay parang agwat sa pagitan ng iyong lolo, ang number 1 na martial artist sa Jiangzhou at... tama at ng maliit na batang iyon, naiintindihan mo ba? Wala na tayo. Talagang patay na tayo ngayon. Kapwa tagapagsanay, tahimik ka na lang bang mamamatay? Hindi ako naniniwala. Maliit na bata, ano ang hindi mo pinaniniwalaan? Hindi ako naniniwalang kaya mong talunin ang kuya ko. Pasensya na, nagkakamali lang ang maliit na bata. Hindi. Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan mo siya at pakinggan natin. Ang hayop na yon, ang walang hiya. Bakit hindi ka naniniwala? Dahil sa tingin ko ang kuya ko ay hindi takot sa'yo. Ikaw lang ang nakakaintindi sa kuya mo, maliit na bata. Nakakatawa ka pa sa ganitong pagkakataon? Talaga bang hindi mo alam ang mga malupit kong pamamaraan? Mali ka, kapwa tagapagsanay. Walang nakakaalam sa mga masamang tagapagsanay ng higit sa akin. Mahigit 1 dekada ka nang nagpipigil, kaya siguradong sabik kang maglabas ng galit at mag-enjoy sa kilig ng pagpatay. Ngunit hindi mo dapat ako itinuring na yung biktima. Ganyan ka rin kaisip, bata, tulad ng maliit na batang iyon. Sige, ayain kita sa loob ng aking bandila ng 1,000 kaluluwa upang linisin ang iyong isip. Lucas? Huwag kang mag-alala, mahal. Lahat kayo umatras. Lahat ng kaluluwa dinggin ang aking tawag, ang ilalim ng lupa ang iyong landas. Pagtawag ng espiritu ng 1,000 bandila. Ano ang binubulong-bulong mo? Bandila, lumabas! Hindi, ito. Paano ito nangyari? Maliit na masamang tagapagsanay, tama ka. May agwat nga sa pagitan ng mga tagapagsanay sa pagtatatag ng pundasyon. Gayunpaman, hindi ito ang agwat sa pagitan ko at mo, kundi ang agwat sa pagitan mo at ko. Kalokohan yan. Ang soul banner kong ito, dugo ng aking buhay, ang pampakain ko dito. Sa tingin mo ba talagang madudukot mo lang yan sa akin? Inuutusan kita. Naibalik mo yan sa akin ngayon din. Kung hindi, pahihirapan kita hanggang sa humingi ka ng kamatayan. Ako pa ang inuutusan mo. Hoy, kinuha ko yan ng patas. Ano sa tingin mo ibabalik ko? Kung gusto mo, halika't kunin mo sa akin. Gusto mo talaga ng gulo, patay ka na. Hoy, nakita ninyo lahat yon, di ba? Siya ang sumugod. Huwag ninyo akong sisihin. Salamat, Immortal. Sa pagligtas ng aking buhay. Huwag mong banggitin. Talaga, wala yon. Tumayo na kayong lahat. Ginoong Arturo, tungkol sa paligsahan, sa tingin mo ba dapat pa natin itong ituloy? Immortal, pinupuri mo kami. Kaya, ang aming pamilya de la Cruz, Mula ngayon, teka, hindi.
Mula sa sandaling ito, ang pamilya de la Cruz ay siya ng nangungunang pamilya sa apat na dakilang pamilya ng Jiangzhou. Mahal, masaya ka ba sa naging resulta? Ang lahat ng pagsasanay na ginawa natin sa loob ng 3 araw at 3 gabi, hindi naman nasayang, hindi ba? Ginoong Arturo, ipagkakatiwala ko sa iyo ang pag-aayos ng mga natira. Sa loob ng 3 araw, dadalaw si Chloe at pag-uusapan natin ang susunod na hakbang. Hindi ko po magagawa. Sa loob ng 3 araw, ako mismo ang dadating ng maaga upang magbigay galang sa pamilya de la Cruz at kay Ginang Chloe. Well, sige. Isasama namin si Binibining Vanessa at ang aking kaibigan dito. Magiinuman tayo ng tsa at magkukwentuhan. Pare, ikaw ang tunay kong kapatid. Umuwi na tayo. Immortal Lucas. Umuwi. Yehey! Sabay-sabay tayong umuwi. Reincarnation aura. Anong nangyari? Ano po ang mga utos ninyo, Immortal? Sus Mario Sep, bumalik na naman tong hayop na to. Tagumpay. Matagumpay akong nag-reincarnate. Hahaha. Ang aura na ito. Bakit parang pamilyar? Lucas, Matandang buhong, ikaw pala. hindi ako ang iyong guro. Matandang buhong, hindi mo inaasahang magiging ganito ka, di ba? Lahat ng kaluluwa dinggin ang aking tawag. Ang impyerno ang iyong daan. Banner, tawagin ang libu-libong espiritu. Sakripisyo ng dugo para sa 10,000 tuyot na kaluluwa. Bumangon. Isang masamang soul banner. Teka. Tingnan mong mabuti. Ang aking Chaos Rebirth technique ay ganap ng nahasa kahit nasa reincarnated kong estado. Pagtatatag ng pundasyon ng aking paglinang. Gusto mo ba talagang lumaban hanggang kamatayan? Oh, ganun ba? Aking mabuting disipulo, alam ng iyong guro na makakaintindi ka. Oh, malinaw na malinaw ang nakikita ko. Kaya nga papatayin kita ngayon din. Taksil na disipulo, ang kapal ng mukha mo. Matandang buhong, itabi mo ang iyong salita para sa aking soul banner. Sige, sabihin mo, mga kaluluwa, gapusin ang 3 yin. Banner, guluhin ang 9 na kaharian ng impyerno. Patayin.